Ang isang nabigong bayani ay nagiging halimaw pagkatapos na atakehin ng isang parasite, ngunit nagpapanggap na normal. Nakatira si Kapka sa isang mundo kung saan ang mga halimaw na pinangalan ng kaiju ay palaging banta sa sangkatauhan, ngunit ang sangkatauhan ay natutong mamuhay sa isyong ito at lumikha ng isang espesyal na puwersa upang harapin ang mga halimaw na ito. Isang araw, nagpakita ang isa pang kaiju mula sa dagat at sumalakay sa daungan, na nagbabanta sa lungsod ng mga baha. Habang inilabas ang isang emergency na anunsyo para makapasok ang mga tao sa mga underground shelter para sa kanilang kaligtasan, ang halimaw ay lumabas na isang 60 metrong taas na behemoth na nagdudulot ng pagkawasak sa buong lungsod habang naglalakad siya sa mga gusali, habang ang mga tao sa lugar ay walang magawa kundi manood na lang dito. Ang gobyerno ay agad na nagpadala ng Defense Force, na pumapalibot sa kaiju mula sa lahat ng panig at umatake ng mga missile dito pagkatapos matiyak na ang lugar ay wala ng mga tao. Ang buong sequence na ito ay ipinapalabas sa telebisyon sa buong bansa, kung saan pinapanood ito ng mga tao online at iniisip kung aling dibisyon ang lalaban sa halimaw sa pagkakataong ito. Ang mga espesyal na puwersa mula sa 3 dibisyon ang kumikilos sa oras na ito, at may 2 sundalo na lumabas mula sa chopper na may mga espesyal na armas at tumalon sa mga kalapit na gusali. Ang kaiju ay patuloy na sumisira sa anumang bagay na dumarating sa kanyang daraanan, ngunit ngayon ang 3 dibisyon ay nagsimulang magpaputok, na nakakagambala sa halimaw at nasugatan ito, habang ang ilan sa kanila ay direktang tumatakbo sa halimaw, pinaputukan ito habang umiiwas sa mga mapanganib na pag-atake nito ng madali. Sinasamantala ang kaguluhang ito, ang pinuno ng kanilang koponan, na nakahanda sa isang hand cannon, ay nagpaputok sa kaiju, na tinamaan ito ng direkta sa puso, na binawian ng buhay sa isang iglap. Ang kaiju ay nasawi at sumabog sa isang madugong paraan, habang ang pinuno ng koponan ay nanunood habang ang dugo ay umaagos sa kanyang paligid. Pagkaraan ng araw na iyon, tinitingnan ni Kapka ang gulo sa pamamagitan ng binocular habang kumakain ng kanyang tanghalian, iniisip kung gaano karaming trabaho ang kailangan nilang gawin upang linisin ang lahat. Samantala, ang mga mamamayan ay nagpupuri para sa 3 dibisyon habang tinapos nila ang kaiju na walang nasawi at sa napakaiksi na panahon. Dumating si Kapka sa lokasyon, tinitingnan ng higanteng pulutong habang sila ay nagbubuni para sa defense group, habang walang pumapansin sa kanya habang lumalagpas siya sa kanila patungo sa nasawi na halimaw. Ito ay dahil siya ay isang tagapaglinis na ang trabaho ay nagsisimula pagkatapos ng mga laban, at ginagawa nila ang lahat ng maruruming gawain habang ang mga taong lumikha ng lahat ng kaguluhang ito ay ipinagdiriwang bilang mga bayani. Umakyat siya sa ibabaw ng bangkay at sinimulang hatiin ang halimaw sa mas maliliit na piraso upang linisin ang lahat, habang may dumarating na drone para kolektahin ang ilan sa mga sample. Hiniling niya sa mga kasamahan niyang tagapaglinis na kunan siya ng pinainit na chainsaw, nang mapansin niyang sinusubukan ng isa sa mga baguhan na kunin ang bituka ng halimaw, na lubhang mapanganib. Sinigawan niya ang lalaki na umatras kaagad, ngunit huli na, dahil ang bituka ay pumutok at ang lalaki ay nasaktan sa proseso. Agad na bumaba si Kapka, tumakbo patungo sa kanya, at naglapat ng paunang lunas, dahil nakita na niya ang mga pinsalang ito noon at alam niya kung paano haharapin ang mga ito. Pagkatapos ay tinitingnan niya ang natitirang bangkay, at nagtataka kung paano nila lilinisin ang lahat sa loob ng 1 linggo. Ngunit bago niya magawa ang anumang bagay, sinabi sa kanya ng kanyang supervisor na kailangan niyang dumalo sa ibang bahagi ng kaiju, na lumalabas na ang mga bituka, ang pinakamapanganib at pinakamaruming bahagi ng trabaho. Hindi alintana kung gaano niya kinamumuhian ang gawaing ito, ibinibigay ni Kapka ang kanyang lahat at tumungo muna sa mga bituka upang linisin ito. Mamaya sa gabing iyon, bumalik siya sa kanyang silid, na medyo marumi para sa isang lalaki na ang buong trabaho ay naglilinis ng mga bagay. Sinusubukan niyang alisin ang amoy ng bituka sa kanyang ilong, ngunit pagkatapos mabigang gawin iyon, napansin niya ang programa sa TV na nagpapakita ng pinuno ng 3 dibisyon, na kilala bilang Mena, na napakatalino kaya, sa edad na 27, hindi lamang siya naging kapitan ng kanyang dibisyon, ngunit nakapaslang din ng halos 100 kaiju. Dahil dito, naalala ni Kapka ang kanyang nakaraan, dahil sila ni Mena ay magkababata na magkaibigan na minsan nang nangako sa isa't isa na aalisin nila ang kaiju sa Earth, habang hindi nila napapansin ang kasawian at pagkawasak na dulot ng mga ito. Bumalik siya sa realidad, habang sinasabi ng reporter na ang kanyang kasikatan ay naging dahilan ng kanyang pagiging isang napakalakas na kandidato para maging komandante sa hinaharap ng Defense Forces.
Isinara ni Kapka ang telebisyon dahil sa sobrang panlulumo, ngunit ipinaalala niya sa kanyang sarili na ang paglilinis ay isa ring napakahalagang trabaho, at dahil sa kanyang trabaho, siya ay naninirahan sa isang disenteng apartment at nakakain ng kahit anong gusto niyang kainin. Kinaumagahan, bumalik siya sa trabaho nang tawagin siya ng kanyang mga kasamahan, upang ipakilala ang isang bagong part-time na estudyante na mag-i-intern sa kanila. Sinabi niya kay Kapka na ang lalaking ito ay pinangalan ng Ichi, at may pangarap na maging isang miyembro ng Defense Force, na kung saan ay nagkataon na ang parehong pangarap ni Kapka noong siya ay bata pa, ngunit sa huli ay sumuko siya sa kanyang pangarap at ngayon ay isang veterano sa industriya ng paglilinis. Lumingon si Kapka, nahihiya, at nagsimulang tumungo sa kanyang locker nang tanungin ni Ichi kung bakit niya tinalikuran ang kanyang pangarap. Sumagot si Kapka na sinubukan niya ang kanyang makakaya, ngunit palaging may isang taong nagiging mas mahusay at isang hakbang sa unahan, at sinasabi rin na mauunawaan iyon ni Ichi habang siya ay tumatanda. Sa kanyang pagtataka, diretsyong sinabi ni Ichi sa kanya na hinding-hindi siya susuko sa kanyang pangarap at umalis para magpalit, habang iniisip ni Kapka kung paano siya magiging masama kahit paano pa siya sumagot sa tanong na iyon. Pagkaraan ng araw na iyon, bumalik sila sa site, at sinimulan ng supervisor na italaga sa kanila ang kanilang mga tungkulin para sa araw na iyon, at inilagay si Ichi sa grupo upang linisin ang mga bituka, na nagpapasaya kay Kapka sa ilang sandali dahil ito ang magtuturo kay Ichi kung gaano kahirap ang kanilang trabaho. Ngunit sinabi ng supervisor kay Kapka na gagawin din niya ang mga trabaho sa bituka, dahil siya ang pinakamahusay sa trabahong iyon. Umiiyak si Kapka sa kanyang masamang kapalaran, ngunit agad na pumasok sa trabaho habang sinabi ng supervisor kay Ichi na laging nagrereklamo si Kapka, ngunit siya ay isang mahusay na manggagawa at na siya ay magiging isang mahusay na opisyal kung siya ay makakapasa sa pagsusulit. Mamaya sa araw na iyon, lahat sila ay nag-lunch break kung saan si Ichi ay ganap na nawalan ng gana, na nagpapasaya kay Kapka, ngunit siya ay wala ding gana at sinusubukang huwag sa muka. Napansin niyang walang kinakain si Ichi, kaya binato niya ang mukha niya ng isang inuming bitamina at sinabing inumin ito, habang inalok din siya ng isang pares ng pagtakip sa ilong para hindi makaamoy ng mabaho. Tumanggi si Ichi na sundin ang kanyang payo, ngunit pinilit siya ni Kapka na gawin ang sinasabi niya. Mamaya sa araw na iyon, ang lahat ay natapos sa kanilang trabaho at umalis, habang si Kapka ay gumagawa ng isang huling pagsusuri, na napansin na ang pinakamasamang bahagi ay nalinis na. Dumating si Ichi sa likuran niya at nagpasalamat sa pagtulong sa kanya sa buong araw, dahil kung wala siya, mas mahirap ang araw niya. Bukod dito, sinabi niya kay Kapka na ang limitasyon sa edad para sa mga pagsusulit sa Defense Force ay na-extend na sa 33 taon, at kahit na wala siyang pakialam, iniisip niya na dapat subukan ni Kapka na muling sumubok sa pagsusulit. Pagkatapos nito, nagsimulang umalis si Ichi, ngunit pinigilan siya ni Kapka na sinabi na siya ay isang mabuting binata, na nakakahiya kay Ichi. Ngunit biglang, nagpakita ang isang kaiju sa likuran nila mula sa lupa at tatapusin sana si Ichi kung hindi dahil kay Kapka, na itinaya ang kanyang buhay para itulak siya sa daan. Pareho silang bumagsak sa lupa, nasugatan, nang sinubukang bumangon ni Ichi ngunit aatakihin na siya ng halimaw. Sinisigawan siya ni Kapka na tumakas ng mabilis hanggat maaari at tumawag sa Defense Force, ngunit tumanggi si Ichi na iwan siyang mag-isa. Sinabi sa kanya ni Kapka na hinding-hindi siya makakasama sa Defense Force kung masasawi siya rito, na nakakumbinsi kay Ichi na humingi ng tulong. Habang si Kapka ay kumukuha ng pamalo, na may ngiti sa kanyang mukha, ginulo niya ang halimaw habang tumatakbo palayo. Tumatakbo siya sa mga kalye na puno ng mga sirang gusali mula sa huling pag-atake, habang ang kaiju ay sumusunod ng buong bilis at tatapusin sana siya, ngunit pumasok si Kapka sa isang makitid na daanan kung saan hindi makasunod ang kaiju. Dirdiretsyong tumakbo si Kapka nang hindi lumilingon at tumalon sa labas ng bintana, nasugatan ang mukha niya nang bigla niyang maalala kung gaano kalungkot si Mena dahil nasawi sa pag-atake ang isang pas ang kilala niya. Ngunit sinisikap ni Kapka na pasayahin siya, at kalaunan ay pareho silang nangako sa isa't isa na magsasama-sama sa Defense Forces at alisin ang lahat ng kaiju sa buong mundo. Bumalik siya sa realidad at iniisip kung saan nagkamali ang lahat, habang ang halimaw ay nagsimulang makahabol sa kanya. Nagpa siya si Kapka na tumayo at gumawa ng plano na atakehin ang mga binti ng halimaw, ngunit ang kaiju ay napakabilis at hinamped siya bago siya makapag-react, ibinabato siya sa hangin habang ang buong buhay niya ay kumikislap sa kanyang harapan.
Bumagsak siya sa lupa habang sinaktan ng kaiju ang kanyang binti gamit ang kamay nito, na iniwang walang pagpipilian si Kapka kundi tanggapin ang kanyang kapalaran at masawi. Nang malapit nang tapusin ng kaiju si Kapka sa planetang ito, biglang dumating si Ichi na may dalang bakal at tinamaan ito sa mukha, na nagligtas sa buhay ni Kapka. Sinisigawan siya ni Kapka na tumakas, ngunit sinabi ni Ichi na naabisuhan na niya ang Defense Force at sinasabing hindi siya maaaring maging opisyal kung hindi man lang niya mailigtas ang buhay ng isang tao. Ang kaiju ay nagsimulang umatake sa binata, habang si Kapka ay nagtataka kung bakit siya ay mahina at walang silbi. Napagtanto ni Kapka na walang nagbago sa kanyang buhay, at hanggang ngayon, hindi niya mailigtas ang isang tao, kahit na pinangarap niyang maging isang opisyal. Nang malapit ng wakasan ng kaiju ang buhay ni Kapka at Ichi, isang puting tigre ang nagpakita ng wala sa oras at nagsimulang umatake sa halimaw, na naging dahilan upang ito ay sumabog at masawi sa lugar. Biglang narinig ni Kapka ang boses ni Mena, habang itinatalaga niya ang kanyang mga kasamahan sa koponan ng iba't ibang tungkulin, na sinasabi sa kanila na isecure ang parameter at alagaan ang mga nasugatan habang sinusuri niya ang lugar para sa anumang iba pang mga halimaw. Nawalan ng malay si Kapka at nagising sa ospital sa gabi, kung saan iniisip niya kung paano nakamit ni Mena ang kanyang layunin at naabot ang isang posisyon kung saan hindi may isip ni Kapka na sundan siya. Nalungkot siya nang tawagin ni Ichi ang kanyang pangalan, at napagtanto niyang hindi siya nag-iisa. Pinasalamatan siya ni Ichi sa pagliligtas ng kanyang buhay at sinabi sa kanya na tumakas, bago sabihin na sa palagay niya ay dapat talagang subukan ni Kapka na maging isang opisyal ng Defense Force dahil siya ay talagang mahusay sa trabahong iyon. Iniisip ni Kapka ang tungkol dito, at may bagong pakiramdam ng inspirasyon, nagpa siya siyang sumubok sa susunod na pagsusulit para sa Defense Force. Nang bigla niyang mapansin ang kakaibang lumilipad sa paligid, bago pa siya makasigaw tungkol sa kaiju sa kanyang compartment, ang halimaw ay sumugod sa loob at ibinaon ang sarili sa kanyang lalamunan, pinipigilan ang kanyang mga sigaw nang mapagtanto ni Ichi na may mali at nagmamadaling suriin siya. Sa kanyang lubos na pagkagulat, si Kapka ay tumingin sa kanyang sarili sa bintana upang mapagtanto na siya ay naging isang kaiju sa kanyang sarili. Siya ay sumisigaw kay Ichi na siya ay si Kapka, habang si Ichi ay masyadong natigilan upang magsabi ng isang salita, ngunit isang matandang lalaki mula sa ospital ang nakakita sa kanila at agad na nagsimulang tumawag sa Defense Forces. Habang nag-aalala si Kapka kung paano ililigtas ang kanyang buhay, agad na inalerto ang Defense Forces, at nag-assemble si Mena ng isang team ng Kaiju Hunters habang pinapatunog ang alerto para sa lahat na manatili sa loob ng bahay, at i-lock ang kanilang mga pinto habang ang isang maliit na Kaiju ay nakita. Pabalik sa ospital, hindi makapaniwala si Ichi sa kanyang nasasaksihan at nagtataka kung si Kapka ay nilamon ng isang Kaiju, ngunit agad itong naging maliwanag na ang Kaiju ay walang iba kundi si Kapka. Ang matandang lalaki na nakakita ng lahat ay nagsimulang matakot, habang sinabi ni Ichi kay Kapka na kailangan nilang ipaunawa sa matandang lalaki na hindi nila siya sasaktan. Upang gawin ito, nagpa siya si Kapka na subukan at ngumiti, ngunit ang matanda ay inatake sa puso habang nakatingin lamang sa kanyang kahindak-hindak na mukha at nahiga sa lupa, nanginginig sa takot. Mabilis na pumunta si Kapka upang tingnan kung okay ang matandang lalaki, ngunit sa kanyang pagtataka, napakalakas niya kaya nasira niya ang dingding ng silid sa pamamagitan lamang ng paghawak dito. Natakot siya sa kanyang sarili at napagtanto na siya ay ganap na nagiging isang kaiju. Napukaw nito ang iba pang mga pasyente na lumapit upang suriin ang nangyayari, ngunit natakot kay Kapka sa kanyang kahindak-hindak na halimaw na anyo. Sinabi ni Ichi kay Kapka na wala silang maraming oras dahil ang Defense Forces ay dapat napapunta na sa ospital, kaya't pareho silang nagpasya na tumakas sa eksena. Agad na lumabas si Kapka sa bintana at sinubukang buksan ito. Sa kasamaang palad, dahil sa kanyang lakas, ganap niyang sinisira ang bintana sa proseso. Siya ay talagang humanga sa sarili niyang lakas, ngunit sinabi sa kanya ni Ichi na hindi ito ang oras para doon, at tumalon siya sa bintana. Sinubukan ding tumalon ni Kapka, ngunit napakalakas ng kanyang pagtalon kaya nahulog siya sa malayong lugar. Nagsimulang tumakbo si Ichi sa kalye upang subukang hanapin si Kapka, nang bigla niyang makita itong sumusunod sa kanya sa kalye. Sa kanyang kakilakilabot, si Kapka ay hindi na katulad ng normal na kaiju ngayon, at lalo pang naging kakaiba sa mga kakaibang galami na lumalabas sa kanyang katawan. Tinanong ni Ichi kung alam niya kung paano kontrolin ang mga ito, ngunit sinabi ni Kapka na hindi niya makontrol ang anuman.
Sa sandaling iyon, lumabas ang kanyang dila mula sa kanyang bibig at nahuli ang isang ibon bago ito kainin ng buhay, na talagang humahanga kay Kapka dahil gusto niyang maging Venom, ngunit nandiri dito si Ichi at sinabihan siyang kontrolin ang kanyang sarili. Kahit papaano, nagawa niyang bumalik sa normal na anyo ng kaiju, at nagsimula silang tumakbo upang maghanap ng lugar na mapagtataguan nang sabihin ni Kapka kay Ichi na gusto niya talagang umihi. Sinabihan siya ni Ichi na pigilan ito dahil wala silang oras, ngunit hindi ito mapigilan ni Kapka at nauwi sa pag-ihi sa kanyang katawan. Talagang nahihiya dito si Kapka, na napagtanto na hindi na siya makakapagpakasal at masasawi na binatang lalaki kung may makakaalam tungkol dito. Sinabi sa kanya ni Ichi na mayroon silang iba pang bagay na dapat ipag-alala, at sinubukan siyang kaladkarin. Nanatili si Kapka sa lupa at tinanong si Ichi kung sa tingin niya ay maaari siyang sumali sa Defense Force kahit ngayon. Agad na umiling si Ichi, sinasabing imposible ito dahil tatapusin nila siya kapag nakita siya. Nagsimulang dumaan si Kapka sa isang midlife crisis na pagtanto na ang kanyang pangarap ay palaging mananatiling isang pangaraw at hindi na niya maaabutan si Mena. Nagtapos si Ichi sa paghahanap ng isang inabandonang construction site, at sinabi kay Kapka na dapat silang maging ligtas dito kung magtatago sila. Ngunit sa sandaling iyon, nakaramdam ng kakaiba si Kapka tungkol sa isang bagay na nagmumula sa ilalim ng lupa, at biglang nagkaroon ng malaking pagsabog sa kabilang panig ng lungsod. Sinabi sa kanya ni Ichi na ito ay mapalad para sa kanila dahil ngayon ang Defense Forces ay kailangang harapin muna ang isa pang pagsabog na nagbibigay sa kanila ng karagdagang oras upang magtago at alamin ang susunod na gagawin. Lumalabas na isa pang kaiju ang nagpakita mula sa lupa, ganap na nawasak ang isang bahay, nanatrap ang isang babae habang ang kanyang anak na babae ay umiiyak habang sinusubukan niyang palayain siya mula sa mga nahulog na debris. Sinabihan siya ng ina na tumakas, ngunit ang bata ay naninindigan at sinubukang ilipat ang mga bagay na nakatrap sa kanyang ina ngunit hindi nagawa. Sa sandaling iyon, nagpakita ang kaiju sa likuran nila at sinira ang natitirang pader upang kunin ang pagkain nito, ngunit sa sandaling ibuka nito ang kanyang bibig upang lamunin ang kawawang babae, nagpakita si Kapka ng wala sa oras at sinuntok siya ng diretso sa mukha, itinaboy ito palayo. Nagulat siya kahit sa kanyang sariling kapangyarihan, ngunit agad na ibinaling ang kanyang atensyon sa batang babae, nagtatanong kung okay lang siya. Ang batang babae ay nagsimulang umiyak dahil sa takot, kaya't sinubukan niyang pagaanan ang kalooban nito sa pamamagitan ng paggawa ng mga nakakatawang mukha, ngunit ang lahat ay napupunta sa kawalan dahil ang kanyang kaiju na hitsura ay hindi nakakatuwa kundi nakakatakot. Sa kabutihang palad, dumating si Ichi upang iligtas ang araw at aliwin ang batang babae, habang inaalis ni Kapka ang mga nahulog na debris sa kanyang ina. Mabilis niyang tiningnan ng ina at buti na lang napagtanto niyang buhay pa ito, at ngayon ay walang malay. Gayunpaman, bago sila makaramdam ng ganap na ligtas, muling dumating ang kaiju, mukhang mas malakas kaysa dati, upang kunin ang biktima nito. Sinabi ni Kapka kay Ichi na dalhin ang mag-ina sa ligtas na lugar habang hinaharap niya ang halimaw. Tinanong ni Ichi kung ano ang pinaplano niyang gawin, at sumagot si Kapka na aatakihin niya ang halimaw hanggat maaari, umaasa sa pinakamahusay. Agad na tumakbo si Ichi kasama ang mga biktima, habang inihahanda ni Kapka ang kanyang suntok na nagsimulang kumikinang sa kuryente at naghatid ng isang uppercut na napakalakas na nagpahina sa halimaw, ganap na pinasabog ito sa hangin habang ito ay ganap na sumabog sa kawalan. Laking gulat ni Kapka nang magsimula ang madugong ulan, habang ang mga labi ng halimaw ay bumabagsak sa lupa. Habang nagtatago sa likod ng takip, tinanong ni Ichi kung kontrolado pa rin ni Kapka ang kanyang katawan, at sinabi niyang ayos lang at maayos ang lahat. Lumapit siya sa maliit na batang babae na nagtatago sa likod ni Ichi, at sinabi sa kanya na hindi na niya kailangang mag-alala dahil ligtas na siya, at sa lalong madaling panahon ay darating ang Defense Forces upang tulungan siya. Sinabi ni Ichi kay Kapka na tumawag siya ng ambulansya, at hinimok siya na umalis sila bago dumating ang sinuman. Si Kapka, gayunpaman, ay natigil pa rin sa pangarap niya tungkol sa pagiging isang miyembro ng Defense Force at tumayo sa tabi ni Mena bilang isang kapareha. Lumingon siya kay Ichi, at tinanggal ang kanyang face mask bago sabihin sa kanya na ang kanyang pangarap na maging miyembro ng Defense Force ay buhay pa, at siya ay susubok sa pagsusulit. Nang maglaon ng gabing iyon, dumating si Mena kasama ang kanyang koponan para lamang makita ang kaiju na natapos na.
Hindi niya maintindihan kung sino ang makakasira sa isang malaking halimaw na tulad niyan, ngunit tumalikod siya para aliwin ang maliit na babae, na sinasabi sa kanya na huwag mag-alala dahil sisirain niya ang bawat kaiju. Ang batang babae ay tumango, ngunit sinabi sa kanya na iligtas ang mabubuting kaiju na nagligtas sa kanya at sa kanyang ina mula sa halimaw. Ito ay talagang nagpagulat kay Mena, ngunit wala siyang sinasabi tungkol dito. Samantala, bumalik sa normal si Capca, at kasama si Ichi, bumalik sila sa ospital, nagsisinungaling sa iba pang mga pasyente na natapos silang nagtago pagkatapos magpakita ang kaiju sa silid ngunit ganap na ligtas. Lumipas ang 3 buwan pagkatapos noon ng walang gaanong insidente, kung saan natutunan ni Capca kung paano mas mahusay na kontrolin ang kanyang mga kapangyarihan. Ngunit hinahanap pa rin ng media ang kaiju form ni Capcom, na pinangalanan nilang Kaiju number 8, na siyang nag-iisang kaiju na nakatakas mula sa Defense Force. Pinapanood ni Ichi ang balitang ito mula sa opisina ng paglilinis nang ang isa pang senior ay nag-abot sa kanya ng ilang mail na lumabas na ang mga resulta para sa mga pagsusulit sa Defense Force. Sinusuri niya ang kanyang mga resulta upang makita lamang na nakapasa siya sa unang round, at kailangang magpakita para sa pangalawa. Ibinigay sa kanya ng senior ang isa pang sobre na naglalaman ng mga resulta ni Capca, at hiniling sa kanya na dalhin ito sa kanya habang si Capca ay nasa site na naglilinis ng katawan ng halimaw. Kinuha ni Ichi ang mga resulta at nagsimulang maglakad, ngunit sinuri ito sa daan upang makita na nakapasa na rin si Capca. Dinadala niya ang mga resulta sa site kung saan nanananghalian si Capca sa ibabaw ng katawan sa kanyang kaiju form. Agad siyang sinipa ni Ichi, na sinasabing lilipulin siya ng Defense Force kapag nakita nila siya, at humingi ng paumanhin si Capca, na sinasabing nagkakamali pa rin siya paminsan-minsan. Pagkatapos niyang panaasan ang kanyang mukha, tinanong niya si Ichi kung ayos na siya ngayon, ngunit nasa kanya pa rin ang kanyang mga pangil, at sinigawan siya ni Ichi na mabilis itong alisin at sinisigawan siya dahil sa pagiging pabaya niya dahil sa lahat ng balita. Sa wakas ay bumalik sa normal si Capca, at iniabot ni Ichi sa kanya ang kanyang mga resulta, na tinitingnan niya at natutuwa, ngunit nagtanong si Ichi, bakit hindi siya mas masaya? Ipinaliwanag ni Capca na palagi siyang pumapasa sa unang round ngunit nabibigo sa pangalawa. Pagkatapos ay sinubukan niyang buksan ang isang bote ngunit nadurog ito ng buo habang siya ay nagiging halimaw, na dahilan upang sabihin sa kanya ni Ichi na dapat na siyang sumuko sa pagsusulit. Ngunit nakiusap si Capca na huwag siyang iwanan, at pumayag si Ichi bago umalis. Pagkalipas ng 10 araw, tumungo sila sa stadium ng pagsusulit, na napakalaki at napapalibutan ng maraming seguridad. Tumingin-tingin sila sa lahat ng iba't ibang examinist nang pumunta sa kanila ang isang blonde na babae at hiniling kay Capca na ilipat ang kanyang van sa ibang lugar dahil gusto niyang mag-park doon. Nang tumanggi si Capca, inalis niya ang kanyang kapote at ginamit ang kanyang espesyal na kapangyarihan para literal na ilipat ang sasakyan, at itinapon ang van sa isang tabi na parang laruan. Talagang ikinagulat ito ni Ichi, na nagtatanong tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, at sinabi niyang siya ay examinee number 2016 at ang paborito niyang pampalipas oras ay ang pumaslang ng isang kaiju. Siya ay mabilis na lumapit kay Capca, at inamoy siya bago nagtanong kung bakit parang kaiju ang amoy niya. Ito ay talagang nakakatakot sa kanya, habang siya ay nagtataka kung paano takasan ang suliraning ito nang hindi nabubuking ang kanyang lihim at papaslangin. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Kika, na mukhang medyo mayaman, at nakipag-usap kay Ichi tungkol sa kung paano nila dapat binigyan siya ng parking space. Kaya lang, sa kanilang pagtataka, lumapit si Capca sa nakabaligtad na van at ibinalik ito sa pamamagitan ng pagbuhat nito na parang laruan. Talagang ikinabigla nito si Kika, na nagtataka kung may espesyal na suit din ba ang lalaking ito tulad niya. Sinabi ni Capca sa kanya na huwag gasgasan ang van dahil ito ay pag-aari ng kumpanya, ngunit bago niya mabawi ang espasyo, ang butler ni Kika ay nagpark sa sakay na jeep, kinuha ang parking space para sa kanyang sarili. Nagalit si Capca dito, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian, habang si Kika ay nagsimulang maglakad palayo kasama ang kanyang butler at ang kanyang mga bantay, na nagpapakita kung gaano siya kay-aming. Naiinis si Capca sa kanya, ngunit mapansin niyang sobrang nagagalit na si Ichi. Alam niya na ginamit ni Capca ang kanyang kapangyarihan sa kaiju at ipinaalala sa kanya na kung may makakita nito, tatapusin si Capca, at makukulong din si Ichi dahil sa hindi pagsisiwalat ng impormasyong ito. Sinubukan ni Capca na ipagtanggol ang kanyang sarili at sinabing siya ay matalino tungkol dito, at binago lamang ang kanyang mga kamay upang ayusin ang van.
Ngunit wala sa mood si Ichi na makarinig ng kahit ano at sinabi kay Kapka na kung gagamitin niya ulit ang kanyang kapangyarihan ng walang dahilan, pauuwiin niya siya. Samantala, sa loob ng punong tanggapan, tinitingnan ng mga miyembro ng Defense Force ang lahat ng mga bagong aplikante na kanilang nakuha. Napagtanto nila na ang batch na ito ay mukhang napaka-promising, dahil ang mga mag-aaral mula sa pinakamahusay na mga universidad ay nakikibahagi upang maging mga ahente sa larangan. Sa pagkakataong ito, napansin nila na ang ilan sa mga aplikante ay nahihigitan ang iba, tulad ng may berdeng buhok na lalaki na may kalmadong ugali na pinangalan ng Harouchi, ang maikling may dilaw na buhok na lalaki na tinatawag na Kagaragi, at ang may pink na buhok na lalaki na tinatawag na Iharo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang pinaka-promising sa mga estudyanteng ito ay si Kika, na 16 na taong gulang pa lamang ngunit nagtapos sa pinakamahusay na Universidad ng California, matapos na laktawan ang maraming grado dahil sa kanyang likas na talento. Ang mga mata ng lahat ay tila nasa kanya habang siya ay lumalapit kay Kapka at nagtatanong kung kilala ba niya kung sino siya or kung gaano siya kalakas. Si Kapka ay isang walang alam ngunit nauwi sa paghamon sa kanya, na sinasabing makakakuha siya ng mas mahusay na marka sa mga pagsusulit. Parehong pinag-uusapan ni Ichi at Kapka ang isang game plan para sa pagsusulit, dahil wala sa kanila ang partikular na mahusay sa mga written exam, kaya kailangan nilang makakuha ng pinakamaraming marka hanggat maaari sa pisikal na pagsusulit. Magsisimula ang pagsusulit, at si Kapka, na nag-akala na ito ay magiging isang madali para sa kanya kung isasaalang-alang na siya ay gumagawa ng mahirap na pisikal na paggawa araw-araw, sa wakas ay napagtanto kung bakit ayaw ng mga tao sa pag-eehersisyo dahil siya ay napipilitang gumawa ng mga soldier crawls, pull-up running circuit, at iba pa, na lubos na nagpapagod sa kanya, at siya ay bumagsak sa lupa na pagod sa pagtatapos nito. Dumating ang mga resulta, at nakakakuha lamang siya ng ika-219 na ranggo mula sa 225 na nagsusulit na ginagawa siyang isa sa mga kulelat. Samantala, lumapit si Kika sa kanya at ipinakita sa kanya na nakakuha siya ng ika-5 ranggo at tinanong kung gusto pa rin niyang panatilihin ang kanyang taya. Sinabi ni Kapka sa kanya na hinding-hindi siya atras laban sa isang spoiled brat na ikinagalit ng kanyang mga bodyguard, at agad nila siyang pinahirapan. Mamaya, tumungo silang lahat sa susunod na yugto ng pagsusulit, na labis na ikinatuwa ni Kapka dahil sinabi sa kanya ni Ichi na ang ikalawang yugto ng pagsusulit ay patuloy na naglilinis, at nagtatapon ng mga katawan ng kaiju sa huling 2 taon. Ito ay talagang nagpapasaya sa kanya dahil siya ay isa sa mga pinakamahusay sa trabahong ito, at maaari talagang makakuha ng mataas na puntos sa pagsusulit na ito, na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong lumaban laban sa mga mahuhusay na taong ito. Hindi nagtagal, dumating sa harap nila ang bise-kapitan ng ikatlong dibisyon, nag-iistilo ng bowl cut na hairstyle, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Soshiro. Sinabi niya sa kanila na ang susunod na bahagi ng pagsusulit ay magiging napakasaya, at nagbubukas ng gate sa likod niya. Nagmamasid si Kapka na may sabik na mga mata, habang hinihintay niya ang anunsyo na magsuot ng kaiju disposal suit at maglinis ng ilang katawan. Ngunit sa kanyang lubos na katakutan, ang susunod na pagsubok ay lumabas na ang pag-aalis ng kaiju. Nakatingin siya kay Ichi, naiinis, pero sinasabi ni Ichi na dapat binago nila ito ngayong taon kamakailan at wala siyang magagawa. Ipinaliwanag ni Sashiro kung paano gagana ang pagsubok, habang ang isa sa mga kaiju ay tumakbo sa kanya mula sa likuran, na tinatakot si Kapka, na bumagsak sa lupa. Ngunit bago nito maabot si Sashiro, bumaba ang mga hadlang at hamarang sa kanya, habang ang mga gwardya ay nakatutok ang kanilang mga baril sa halimaw, na handang magpaputok. Nagsimulang tumawa si Kika kay Kapka dahil sa pagiging duwag at tumungo na sa loob. Dinala sila sa loob ng isang silid kung saan binigyan sila ng isang espesyal na suit na isinusuot ng lahat ng kaiju hunters. Lahat sila ay nagsimulang magsuot ng mga suit, habang ipinapaliwanag ni Sashiro na ang suit na ito ay ang kanilang pinakamahusay na sandata laban sa mga halimaw, dahil ito ay ginawa sa mga materyales na nakuha mula sa isang nasawi na kaiju. Mayroon din itong espesyal na pag-aari ng pagpapalakas ng lakas ng taong may suot nito, na napakahalaga sa isang sitwasyon ng labanan. Isinuot ni Ichi ang kanyang suit, at sa kanyang sorpresa, ang suit ay agad na nakalapat sa bawat bahagi ng kanyang katawan na parang ito ang venom. Napagtanto niya na hindi lamang siya nakasuot ng suit, ngunit ang suit ay karaniwang isinama sa kanyang katawan.
Inanunsyo ni Sashiro na maaaring alisin ng suit ang latent power ng isang tao, na kilala bilang combat power, na nagpapakita sa kanila kung gaano sila kalakas at kung gaano sila kabagay sa mga suit. Inanunsyo niya ang ilan sa pinakamagagandang numero ng batch na ito, at si Ichi ang una na may 8% combat power, si Horoichi na may 18%, Kaguragi na may 15%, at Iharo na may 14% na combat power. Sinabihan sila ni Sashiro na huwag mag-alala, dahil kahit na pagkatapos ng mahigpit na pagsasanay, ito ay nasa 20% lamang, at kadalasan, sila ay maswerte lamang na makakuha ng isang mag-aaral na may higit sa 10% na kapangyarihang panlaban. Biglang nabigla ang babaeng nakasuot ng salamin at sinabi kay Sashiro na may 46 combat power si Kika. Talagang nagpagulat ito kay Sashiro dahil napagtanto niyang nasa level na siya ng isang platoon leader sa ngayon, at nakapagtala ng record sa pagkakaroon ng pinakamataas na combat power na nakita nila sa isang newbie. Tila naaabala si Ichi sa kanyang mababang kapangyarihan, ngunit sinabi sa kanya ni Sashiro na huwag mag-alala dahil kahit 8% ay kahanga-hanga, at kailangan lang nilang mag-alala kung makakuha sila ng 0% na hindi pa niya nakikita noon. Biglang sinabi ng babae na may salamin na may 0% combat power si Kapka. Ito ay ganap na nagpatawa kay Sashiro, habang pinapanood niya si Kapka na nagsisikap na maglabas ng anumang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Nagsisimula siyang gamulong-gulong sa sahig na tumatawa. Tinanong si Kapka kung siya ay may constipation, habang ang isang may pulang mukha na Kapka ay nagsimulang pawisan sa pag-iisip na malamang na siya ay mabibigo sa sandaling magsimula ang pagsusulit. Mukhang naiinis si Kika dahil gusto niyang makita ang kapangyarihang ipinakita ni Kapka sa kanya sa parking lot, ngunit wala ng oras para dito dahil magsisimula na ang huling pagsubok. Nakatayo silang lahat sa tuktok ng isang gusali, habang sinasabi sa kanila ni Sashiro na ang mga kaijo na ito ay pumaslang ng mahigit 16 na katao noong nakaraang taon, ngunit nahuli ng buhay dahil gusto nilang sanayin ang mga baguhan dito. Sinabi niya sa kanila na labanan sila sa lahat ng mayroon sila habang susundan sila ng drone camera, at kung sino man ang malubhang masugatan or mukhang hindi sila makakapagpatuloy, ipapadeploy ng lab ang kanilang kalasag, at agad silang mabibigo sa pagsubok. Magsisimula ang pagsusulit, at lahat ng mga kalahok ay tumalon sa lugar, habang ipinakita sa kanila ni Kika kung paano ito ginagawa habang siya ay tumalon sa isang gusali at nagsimulang tumakbo dito upang maunahan ang lahat. Tumakbo siya sa paligid at nakita niya ang isang kaijo na nakaupo sa labas na inaatake niya nang hindi humihinto at lumipat sa susunod na lugar. Tumalon siya sa isang gusali at napaslang ang isa pang kaijo na nilalabanan ng dalawang trainees at patuloy na tumatakbo, habang sinabi ni Kapka kay Ichi na makipagsabayan dahil mahuhuli sila. Tumingin si Ichi sa likod at sinabi kay Kapka na siya ang nahuhuli, ngunit sinabi ni Kapka sa kanya na kung wala ang kapangyarihan ng suit, ang mga baril ay talagang mabigat at mahirap gamitin. Nagtanong si Ichi kung ano ang dapat nilang gawin dahil malinaw na wala silang gaanong firepower para tumugma sa mas malalakas na kalahok. Sa sandaling iyon, inanunsyo ni Sashiro na ang kapitan ng 3 dibisyon, si Mena, ay manunood din ng pagsusulit. Ito ay nagpapaalala kay Kapka ng pangako na ginawa niya sa kanya sa lahat ng mga taon na nakalipas, at nagpasya siyang patuloy na subukan kahit na ano pa man ang mangyari. Sinabi niya kay Ichi na sila ay sinusundan ng mga drone ng paisa-isa, na nangangahulugan na bukod sa pagpaslang sa kaiju, ang Defense Force ay naghahanap din ng kakayahang umangkop at pagtutulungan ng magkakasama, na maaari nilang ipakita sa pamamagitan ng pagiging mahusay na support. Itinapon niya ang kanyang rifle at inilabas ang kanyang handgun, at nagsimulang tumakbo patungo sa aksyon. Natagpuan niya ang grupo ni Horoichi na nagpupumilit na pumaslang ng isang kaiju, nang biglang napansin ni Kapka ang mga kuko sa mga daliri nito. Ito ay nagpapaalala sa kanya na nalinis at naitapon na niya ang kaiju na ito noon, at alam niya ang mga kahinaan nito. Agad niyang inilabas ang kanyang flashbang at nagpas siyang maglaro ng ilang CSGO, habang hinahagis niya ang flashbang nang walang babala sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Sumabog ang flashbang, at agad itong nagdulot ng matinding sakit sa halimaw at natigilan ito. Ipinaliwanag ni Kapka na ang kaijo na ito ay hindi nakakakita ng mabuti ngunit may mahusay na pandinig. Pagkatapos ay lumingon siya sa grupo ni Horoichi, na nalilito rin, at sinabihan silang puntiryahin ang tiyan nito, dahil ito ang mahinang lugar ng halimaw na ito. Si Horoichi ay tila may pag-aalinlangan ngunit sinusunod ang payo at pinaputok ito sa tiyan, na agad itong pinaslang.
Pinasalamatan niya si Kapka para sa kanyang tulong, na nagsimulang tumakbo patungo sa kabilang dulo upang makahanap ng higit pang aksyon, nang biglang may nagpakita na isa pang kaiju at tinamaan siya sa kanyang katawan, na nasugatan siya habang siya ay bumagsak sa lupa. Si Ichi ay walang ideya kung ano ang gagawin, habang ang babaeng may salamin sa lab ay nagsasabi kay Soshiro na ang mga panloob na organo ni Kapka ay nasira, at siya ay may maraming mga bali. Sinabihan siya ni Soshiro na ihanda ang kalasag, ngunit hindi pa handa si Kapka na sumuko habang sinusubukan niyang bumangon at harapin ang halimaw. Ang kaiju ay tumakbo palapit sa kanya at naghanda upang tapusin siya, nang bigla itong pinaputukan at nawasak kaagad. Ang nagpaputok pala ay si Kika, na nagsabi sa kanya na gusto niyang makita ang kanyang tunay na lakas at lumayo. Agad na lumapit si Ichi kay Kapka, na napagtanto na ang kanyang binti ay ganap na nabali. Sinabi sa kanya ni Soshiro na ang kanyang mga vitals ay nasira at na dapat siyang umalis sa pagsusulit para sa kanyang sariling kaligtasan, ngunit si Kapka ay hindi pa tapos at kahit papaano ay namamahala siyang tumayo habang iniisip niya kung paano palaging nahihigitan siya ng lahat. Sumisigaw siya na hindi siya magpapatalo sa pagkakataong ito, at sa sorpresa ng lahat, tumaas ng 0.01% ang kanyang combat power, kaya napagtanto nila na baka kaya pa ng taong ito na lumaban. Nagulat ang lahat na tumayo si Kapka sa kabila ng nabali na paa, at binalaan siya ni Soshiro na pinahihintulutan siyang magpatuloy, ngunit kung mukhang nasa panganib ang kanyang buhay, sa susunod na pagkakataon ay sapilitang ipapahinto siya nito. Sinabi ni Kapka kay Ichi na hayaan siya at magpatuloy, ngunit sinabi niyang susuportahan niya siya dahil gumawa sila ng isang mahusay na koponan. Hinawakan ni Kapka ang kanyang kamay at umakyat sa kanyang mga balikat para makasulong sila. Lahat ay nakatingin sa kakaibang duo, at hindi mapigilan ni Soshiro ang pagtawa. Iminumungkahi pa niya na dapat nilang ipasa ang mga taong ito dahil kailangan nila ng comics na lunas tulad nila sa Defense Force. Sinabi ni Kapka kay Ichi na huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay at sundan si Kika ng mabilis hanggat kaya niya. Siya ay tumatakbo na parang hangin, habang ang ibang mga tao ay humaharap din sa mga kaiju sa mga koponan. Binilisan ni Kika ang buong test site na parang naglalaro. Pinapas lang niya ang kaiju ng mas mabilis kaysa sa iba, at hindi man lang niya hinahayaang tumulong sa kanya ang iba. Ipinakita muna niya ang kanyang mga kasanayan sa baril, at pagkatapos ay pumulot ng isang bakal na poste para hampasin ang kaiju dito. Hindi nagtagal ay tinapos niya ang lahat ng mas maliliit na kaiju, at tumungo sa boss at agad itong binato ng pampasabog. Nagkaroon ng kaunting pinsala ang kaiju at nawalan ng balanse dahil sa pagsabog, at gumawa ng parkour si Kika upang maabot ang isang mataas na lugar at tumalon patungo dito. Hinawakan niya ang bukas na panga ng kaiju at ipinutok ang loob nito. Ang katawan ng halimaw ay bumubule at sumabog, at si Kika ay nakabalik sa lupa bago bumagsak ang nawasak na katawan ng kaiju. Humanga ang proctors, at sinabi ng babaeng nakasalamin sa lahat na kumpleto na ang pagsusulit at maaari na silang magsimulang bumalik ngayon. Nagulat si Kapka nang marinig ito at nagreklamo na si Kika ay hindi patas na mabilis. Parehong siya at si Ichi ay bumagsak sa lupa at hinahabol ang kanilang hininga. Samantala, humanga sina Soshiro at Mena sa mga kakayahan ni Kika dahil walang nagretiro at ang mga nasawi ay pinananatiling minimum salamat sa kanya. Sinabi ni Soshiro na ito ay dapat asahan sa nag-iisang anak na babae ng kanilang direktor, at tiyak na magiging sinag ng pag-asa para sa bansa sa hinaharap. Samantala, nasisiyahan si Kika sa kanyang walang kamali-mali na pagganap, at pagkatapos na makahinga, nagpasya siyang bumalik upang ipamuka ang kanyang mga nagawa sa mukha ni Kapka. Gayunpaman, sa kanyang pagliko, isang misteryosong figure ang nagpakita sa likod ng smokescreen. Isa pala itong kaiju na kasing laki ng tao, at bago pa makareact si Kika, inatake siya nito sa puso. Sa kabilang banda, iniisip ni Kapka at Ichi na kailangan lang nilang maghintay ng mga resulta ngayon nang bigla nilang marinig ang iba pang mga kalahok na sumisigaw. Lumingon sila at nakita ang mga kaiju na pinaslang nila na bumangon, at nagmumutate sa isang bagay na mas makapangyarihan. Nataranta ang lahat, at iminungkahi ni Ichi na umalis si Kapka sa lugar, ngunit bigla niyang narinig ang tinig ni Kika na umuungal dahil sa sakit at pagdurugo. Kahit papaano ay nagawa ni Kika na iligtas ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtutok ng buong kalasag sa kanyang puso, ngunit ang kanyang mga problema ay malayong matapos dahil ang malaking kaiju na natalo niya ay muling nabuhay, salamat sa misteryosong kabute na kaiju. Nagtataka siya kung anong klaseng kaiju iyon, nang bigla siyang tanungin ito kung kaya pa ba niyang gumalaw.
Natigilan si Kika nang marinig ang pagsasalita ng kaiju dahil wala pang naantala na nakakapagsalita sila. Hindi lang nakakasalita ang mushroom na kaiju, ngunit siya rin ay matalino at sapat na nakikisimpatya upang hayaan ang hilang kaiju na makipag-usap kay Kika para makaganti. Bumangon si Kika at itinutok ang kanyang armas, ngunit inatake ng kabute na kaiju ang kanyang mga braso at binti, dahilan para mapaluhod siya. Siya ay sumisigaw sa sakit, at ang signal ng boses ay umabot sa istasyon ng pagsubaybay. Sinusubukan ng babaeng nakasalamin na makita siya, ngunit ang mga drone ay hindi gumagana ng maayos ngayon. Gayunpaman, nidetect pa rin niya ang mga abnormalidad sa katawan ni Kika dahil sa mga sensor ng bodysuit. Tinanong ni Sashiro kung ano ang nangyayari, at ipinakita niya sa kanya ang mga malilit na kaiju na muling nabubuhay. Nalilito ang lahat sa mga nangyayari dahil hindi pa ito naitataler. Napansin ng babaeng nakasalamin ang muling nabuhay na malaking kaiju at sinabing mayroon itong fortitude rating na 6-4, na nangangahulugang lumakas ito pagkatapos ng pagkabuhay. Agad na inutusan ni Mena ang kanyang crew na i-deploy ang mga shield sa lahat ng kalahok, at sinabihan ng babaeng nakasalamin na magpadala ng mga drone kay Kika para makakuha sa kanya ng live na footage. Sinabihan niya si Sashiro na sundan siya dahil sila lang ang mga tao dito na makakaharap sa muling nabuhay na kaiju. Sinabihan ng mga kalahok na lumikas kaagad, at tumakbo sila patungo sa kanlungan, ngunit si Kika ay nagpupumilit pa ring bumangon. Wala rin siyang planong lumikas. Alam niya na kung hindi niya pipigilan ang malaking kaiju, maraming tao ang masasawi. Ginagamit ni Kika ang mga espesyal na tampok ng suit upang pansamantalang ayusin ang kanyang mga pinsala at makabangon muli. Iniisip niya na dahil nakakagalaw pa siya, kaya pa niyang lumaban. Sumigaw siya na kailangan niyang maging perpekto at nagsimulang umatake, ngunit sinampal lang siya ng kaiju. Nagdusa si Kika ng ilang malubhang pinsala, at pagkatapos ay biglang, nakita niya ang isang flashback ng kanyang pagkabata. Nakuha niya ang perpektong marka sa kanyang pagsusulit sa paaralan, at masaya ang kanyang kaibigan para sa kanya. Ipinagmamalaki mismo ni Kika ang kanyang tagumpay, ngunit pagkatapos ay dumating ang ama ng kanyang kaibigan upang sunduin siya. Nang makita niya ang ugnayan ng mag-ama, nakaramdam siya ng inggit. Narinig niya ang mga magulang ng lahat ng mga mag-aaral na dumating upang i-cheer sila at pasayahin sila, at nakaramdam siya ng kalungkutan. Tanging ang kanyang butler lamang ang dumating upang bumati sa kanya, at sinabi sa kanya na ang kanyang ama ay matutuwa sa kanyang mga resulta. Masayahin ang mukha ni Kika bilang tugon sa sinabi ng butler, ngunit sa gabi, sinabi ng kanyang ama na walang pakialam na nakakuha siya ng perpektong marka dahil ang paglalaan ng oras upang ipagdiwang ang maliliit na tagumpay ay nakakapagpasaya lamang sa ordinaryong tao. Sinabi niya sa kanya na agad na magsimulang magtrabaho patungo sa kanyang susunod na layunin kung nakamit niya ang isang bagay, dahil kailangan niyang maging perpekto para sa kapakanan ng kanyang pamilya at ng kanyang bansa. Ang mga salitang iyon ng kanyang mahigpit at emosyonal na ama ay nagudyok kay Kika na patuloy na kumilos at lumaban sa kabila ng kanyang mga pinsala, ngunit muli siyang inatake ng kaiju. Sinubukan niyang bumangon muli, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi niya magawang gawin iyon. Ibinaba ni Kika ang kanyang baril dahil nabali ang kanyang braso at namimilipit sa sakit. Siya ay sumisigaw sa sakit, habang ang kaiju ay muling tumutubo ang mga nasirang sungay nito at nagsimulang mag-charge ng enerhiya sa mga ito. Nakikita ito ng babaeng nakasalamin sa control room sa pamamagitan ng drone, at agad niyang ipinaalam kina Mena at Sashiro na pinatubo muli ng kaiju ang mga nawala nitong bahagi ng katawan na kanilang pinutol. Nagpanik si Sashiro at umaasa na maaabutan nila ito sa tamang oras. Samantala, iniipon ng kaiju ang lakas nito sa pagitan ng mga sungay nito para salakayin si Kika, na tinanggap ang kanyang kapalaran. Humingi siya ng tawad sa kanyang ama dahil hindi siya naging perpekto hanggang sa huli, at nagsimulang umiyak. Pansamantala, ganap na na-charge ng kaiju ang kanyang energy ball, at ipinutok niya ito patungo kay Kika. Gayunpaman, bago ito tumama, si Kapka ay lumapit kay Kika at sinabi sa kanya na siya ay gumawa ng isang mahusay na trabaho. Si Kika ay nabigla nang makita siya doon, at sa susunod na sandali, ang bola ng enerhiya ay tumama sa kanila. Nagdudulot ito ng malaking pagkawasak sa lugar na nakapaligid sa kanila, ngunit ganap na ligtas si Kika dahil hinarang ni Kapka ang impact sa pamamagitan ng pagpapalit ng kanyang mga braso sa anyo ng kaiju. Binago niya ang kanyang buong katawan sa anyo ng kaiju, at sinabihan si Kika na ipaubaya sa kanya ang natitira.
Sa kabilang banda, ang natitirang bahagi ng mga kalahok ay lumilikas sa test zone, at si Ichi ay nag-aalala tungkol kay Kapka, na nawala nang magsimulang mabuhay ang mga kaiju. Alam ni Ichi na si Kapka ay magiging isang kaiju upang iligtas si Kika kahit na nangangahulugan nito na siya ay nanganganib na mapaslang ng Defense Forces. Bumalik sa kinaroroonan ni Kapka, hindi maintindihan ni Kika ang kanyang nakikita. Pagkatapos, tumalon palapit si Kapka sa kanya. Nabalisa si Kika pero gusto lang nitong magmakaawa sa kanya na huwag siyang ibuking kahit kanino. Sa background, ang higanteng kaiju ay nagsimulang mag-charge ng isa pang bola ng enerhiya, at ipinutok ito patungo kay Kapka, na basta na lamang itong ipinipitik palayo sa hangganan ng test zone. Sinabi ni Kapka kay Kika na ipapaliwanag niya sa kanya ang mga detalye sa ibang pagkakataon, at dapat lang siyang mag-relax ngayon dahil hindi ito aabutin ng higit sa ilang segundo para harapin ang kaiju. Sinimulan niyang i-channel ang kanyang lakas, at ang mga readings ay naitala ng mga drone. Hindi makapaniwala ang babaeng nakasalamin na may bagong kaiju na nagpakita sa eksena, at higit pa rito, ang fortitude ranking nito ay hindi kapani-paniwalang 9.8. Hindi niya ito makumpirma gamit ang mga visuals ngunit iniulat ito kay Sashiro, na nag-iisip na ang mga sensor ay hindi gumagana dahil sa pagsabog, dahil kung mayroong kaiju na may fortitude rating na 9.8, kung gayon ito ang pinakamalakas na kaiju sa sangkatauhan na nakita kailanman. Bumalik sa lugar ng labanan, handa na si Kapka na sirain ang higanteng kaiju sa isang hit. Nagbabago ang kanyang katawan upang bigyan siya ng dagdag na traksyon, at jet boost sa likod ng kanyang mga braso upang mapakinabangan ang epekto ng kanyang suntok. Tumakbo palapit sa kanya ang higanteng kaiju at sinubukan siyang suntukin, ngunit sinalubong ni Kapka ang suntok nito sa kanya. Nadaig ng suntok ni Kapka ang kaiju, na unang lumipad ang mga kalamnan ng braso nito, at pagkatapos ay ang mga kalamnan mula sa buong katawan nito. Ang kaiju ay nasira sa pira-piraso, at kapag ang alikabok ay naalis, ang dalawang hulihan na paa lamang nito ang nasa lupa habang ang lahat ay bumabagsak mula sa langit bilang rain blood at mga tisyo ng katawan. Pinapanood ito ni Kika, natulala sa pagkawasak sa harap niya. Kumpiyansa na sinabi ni Kapka sa kaiju na bumalik na buhay mula doon, at ang mga organs nito ay agad na nagsimulang magpakita ng paggalaw muli. Nataranta siya at binawi ito, nakikiusap sa kaiju na huwag nang muling mabuhay, at nakakagulat na bumagsak ito ng tuluyan. Biglang tumalikod si Kapka at sumugod kay Kika, iniligtas siya mula sa isang kaiju na seiselekay sa kanya mula sa likuran. Inihayag niya ang kanyang mukha mula sa kanyang pagbabago at ngumiti kay Kika, na sinasabi na natutuwa siya na maayos ito. Sinabi niya sa kanya na huwag ilagay ang kanyang sarili sa mga walang ingat na sitwasyon na tulad nito, at biglang dumating si Ichi doon at hinampad siya ng karate chop sa ulo, na sinasabi na dapat niyang subukang gawin din ang payong iyon sa kanyang buhay. Habang tinuturuan ni Ichi si Kapka tungkol sa pagiging walang ingat, at nagiging kaiju kapag naruroon sa malapit ang mga opisyal ng Defense Force, bumagsak si Kika. Lumikas sila sa lugar, at hindi nagtagal ay dumating sina Mena at Sashiro sa pinangyarihan ng labanan. Ipinapaalala nito sa kanila ang kaiju na nakita nila 3 buwan na ang nakakaraan. Maraming kakaibang bagay ang nangyari sa pagkakataong ito, at sinabi ni Mena sa lahat na tumuon sa paglilinis habang tinatapos niya ang natitirang mutated na kaiju. Samantala, si Kapka ay bumalik sa ospital na may ilang mga bali, at si Ichi ay nag-aalaga sa kanya. Dinalaw sila ni Mena, at pinasalamatan sila sa pagbabalik kay Kika sa rescue center ng ligtas. Siya ay sumaludo sa kanila at umalis, at si Kapka ay hindi maaaring tumawag sa kanya dahil gusto niyang maghintay hanggang sa siya ay maging isang opisyal. Sa kabilang banda, si Kika ay nagpapagamot gamit ang pinaka-advanced na kagamitang medikal, at paggising niya, nakita niya si Sashiro na nandoon para sa kanya. Pinasalamatan niya siya sa pagtalo sa muling nabuhay na malaking kaiju na nagpapanatili ng mga casualty sa pinakamaliit. Nag-alinlangan si Kika nang marinig iyon, ngunit naalala niya na dapat niyang itago ang sikreto ni Kapka kaya ipinahayag niya na siya ang pumaslang sa malaking kaiju. Sa kabilang banda, ang Mushroom Kaiju ay nasa pampublikong palikuran, nakikinig sa balita tungkol sa kung paanong walang nasawi sa pagsusulit sa kabila ng muling pagbuhay ng kaiju. Hindi siya makapaniwala at iniisip kung napakalakas ng mga kapitan kaya mabilis nilang nailigtas ang lahat. Biglang, nakatanggap siya ng tawag na nagsasabi sa kanya na tapos na ang break time, at ang kaiju ay nagbagong anyo sa isang lalaki, nagrereklamo na ang mga tao ay masyadong maislan sa oras.
Nagsusuot siya ng kanyang damit at lumabas na sinasabi sa kanyang mga katrabaho na sumasakit lang ang tiyan niya. Nagkataon, nagtatrabaho siya sa parehong kumpanya ng paglilinis ng halimaw na kinabibilangan ni Kapka at Ichi, at walang sino man ang naghihinala tungkol sa kanya bilang isang kaiju, sa kabila ng pagiging mahina niya sa pagkontrol sa kanyang katawan. Lumipas ang ilang araw, at malapit nang ideklara ang mga resulta para sa mga pagsusulit sa Defense Force. Nagpapanik si Kapka sa gitna ng mga takot na bumagsak din siya sa oras na ito, at habang sinasabi sa kanya ni Ichi na huminahon, bigla nilang natanggap ang kanilang mga resulta sa pamamagitan ng mail. Pareho silang nababalot ng nerbiyos. Kinakabahang hinugot ni Kapka ang sulat, at nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat nang mabasa niya ang nilalaman nito. Kinabukasan, lahat ng mga nakaraang estudyante ay natipon sa punong tanggapan ng Defense Force. Nakapasa sina Horoichi at Kaguragi, kasama ang lahat ng iba pang inaasahang pumasa, ngunit nawawala si Kapka. Late na pumasok si Kika sa silid, at may isang babae na nagmamadaling bumati sa kanya dahil nangunguna siya sa resulta ng pagsusulit. Ang pinkhead na si Iharo ay nakabangga kay Ichi, at agad na nakilala siya bilang ang lalaki na parang tiyuhin ang ugali. Nagpakilala sila sa isa't isa at mabilis na naging magkaibigan. Tinanong siya ni Iharo kung ano ang nangyari kay Kapka, at si Ichi ay kinakabahan kung ano ang sasabihin sa kanya. Hindi nagtagal, pumasok si Captain Mena sa silid, at nagsimula ang seremonya ng induction. Si Kika ay tinawag sa entablado bilang kinatawan ng papasok na klase, at pinanumpa siya ni Mena habang ipinapahayag na ang lahat ng 27 katao na napili sa pagsusulit ay mga opisyal na ngayon na nagtatrabaho para sa Defense Force. Kinuha ni Kika ang mga papel at sumaludo kay Mena, nanunumpa na ibibigay nila ang kanilang buhay upang protektahan ang kanilang bansa. Pinasasalamatan siya ni Mena sa mahusay na paghawak sa sitwasyon sa panahon ng pagsusulit, at nabigla si Kika sa pagdinig nito dahil nakonsensya siya sa pagkilala sa mga aksyon ni Kapka. Tumingin siya sa mga taong nagkukumpulan sa ibaba at nagtataka kung bakit wala sa kanila si Kapka. Biglang pumasok si Kapka sa silid, humihingi ng paumanhin sa lahat sa pagdating ng huli, na labis na ikinatuwa ng lahat. Lumalabas na sa una ay nabigo si Kapka sa pagsusulit. Nang si Mena at ang iba pang mga opisyal ay natipon upang suriin ang mga kandidato, lahat ay sumang-ayon na si Kapka ay kulang sa pisikal na kakayahan upang maging isang opisyal, at hindi man lang siya nakakuha ng kapangyarihan mula sa kanyang suit. Ipapasa na sana ni Mena ang kanyang hatol nang biglang nagdeklara si Sashiro na ipapasa niya si Kapka. Sinabi niya na kahit na si Kapka ay mahina sa kanyang sarili sa pagsubok, siya ay isang mahusay na support para sa lahat. Maaari niyang matukoy ang kahinaan ng mga kaiju, at tinulungan ang lahat ng hindi nababahala tungkol sa kanyang bilang ng napaslang. Kahit na si Kapka ay maaaring hindi kailanman maging isang full-time na opisyal pagkatapos makakuha ng isang promosyon, siya ay nararapat pa rin ng isang patas na pagkakataon na sanayin bilang isang kadit. Habang naaalala ito ni Mena, marahan itong ngumiti sa kanya. Inanunsyo niya na si Kapka ay naka-enroll lamang bilang isang kadit, kaya pinaupo niya siya sa labas sa seremonya ng induction ng opisyal. Ang lahat ng mga pangunahing karakter ay nagulat sa eksepsyon na ito, ngunit alam nila na makakapasa si Kapka. Pagkatapos nito, hinarap ni Mena ang lahat at pinasalamatan sila sa pagpasa sa mahirap na pagsubok upang maging opisyal ng Defense Force. Hinihiling niya sa lahat na ipagkatiwala ang kanilang mga buhay sa kanya, habang aakayin niya sila mula sa harapan patungo sa larangan ng digmaan. Biglang idineklara ni Kapka na tatayo rin siya sa tabi ni Mena sa lalong madaling panahon, at ang buong silid ay nagulat. Nagtataka sila kung ano ang deal sa taong ito, at paano niya hinayaang manalo ang kanyang mapanghimasok na mga pag-iisip sa ganitong seryosong sitwasyon. Napagtanto din ito ni Kapka makalipas ang ilang segundo, at pagkatapos ay turn na ni Mena na disiplinahin siya bilang kanyang nakatataas na opisyal sa pagsasalita ng wala sa sarili, at hindi paggalang sa kanyang senior. Pinarusahan niya siya na gumawa ng 100 push-up. Nagulat si Kapka, ngunit humagalpak ng tawa si Sashiro, sinasabing ito ang pangunahing dahilan kung bakit pinili niya ang lalaking ito. Sinabi niya kay Mena na nanlalambot siya sa kadit, ngunit umalis siya na may banayad ng ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos ay tumingin si Sashiro kay Kapka sa sahig, at iniisip na mayroong higit sa isang dahilan kung bakit niya siya pinasa. Nang muling nabuhay ang mga kaiju sa panahon ng pagsubok, mayroong isang kaiju na ang fortitude reading ay 9.8.
Iniisip ni Sashiro na marahil ito ay isang faulty sensor, ngunit tila sa eksaktong oras na nagpakita ang napakalaking kaiju, ang suit ni Kapka ay tumigil sa pagpapadala ng anumang mga senyales. Hinala ni Sashiro na may kakaiba kay Kapka, kaya naman plano niyang panatilihin itong malapit para malaman niya kung ano iyon. Sa sahig, ginugol ni Kapka ang lahat ng kanyang lakas sa paggawa lamang ng 100 push-up, at natambo siya habang pinapalakpakan siya ng lahat. Lumapit si Kika sa kanya at hiniling na sundan siya upang makipag-usap ng pribado, ngunit ang lahat ay nagsimulang magtanong sa kanya kung plano niyang ipagtapat ang kanyang pagmamahal kay Kapka. Nainis si Kika sa ideya na iyon, at hindi rin maintindihan ni Kapka ang ibig niyang sabihin. Sa kabutihang palad, si Ichi ay may sapat na mga selula ng utak upang malaman ang gusto niyang pag-usapan, at dinala niya siya upang makipag-usap kay Kika sa labas ng campus. Doon, sinabi sa kanya ni Kapka na kumain siya ng kaiju at naging isa, at hindi makapaniwala si Kika. Tinatawag niya itong matako, at sumagot si Kapka na hindi niya ito sinasadya. Sinabi ni Kapka na baka kung ipaalam niya sa Defense Force, maaari nilang pagalingin siya, ngunit sinabi sa kanya ni Kika na imposible iyon. Hindi man siya agad napapaslangan, araw-araw siyang sasailalim sa mga eksperimento at hinding-hindi papayagang magtrabaho bilang miyembro ng Defense Force. Hindi lang iyon, naniniwala si Kika na kapag napaslang ang kaiju na kasing lakas ni Kapka, gagamitin ang mga bahagi ng kanyang katawan sa paggawa ng mga espesyal na armas. Nataranta si Kapka nang marinig ang lahat ng ito, at nakikiusap sa kanya na itago ang kanyang sikreto. Sinipa niya ito bago pumayag sa kahilingan nito dahil utang niya ito sa pagliligtas ng kanyang buhay. Gayunpaman, binalaan din niya si Kapka na kung sakaling maging banta siya sa sangkatauhan, agad niya itong tatapusin. Mamaya, nagsimula ang kanilang pagsasanay, at si Ichi ay pumunta sa lugar ng pagsasanay. Nagtago siya sa likod ng isang tumpok ng mga durog na bato, at pinaputukan ng isang target na sumulpat sa tabi niya. Mayroong higit pang mga target na nakatago sa buong lugar ng pagsasanay, at pinababa niya silang lahat ng paisa-isa. Ipinahayag ng supervisor na natapos ni Ichi ang kanyang pagsasanay sa loob ng 2.5 minuto, at pinakawalan ang humigit kumulang 18% ng kapangyarihan ng kanyang combat suit. Ang lahat ay humanga dahil mabilis ang paglakas ni Ichi mula nang magsimula ang pagsasanay, at tinatalo niya ang kanyang mga personal na record sa bawat pagkakataon. Ito ay nag-aapoy sa mapagkumpetensyang espiritu ni Iharo, at kapag siya ay sumusugod sa lugar ng pagsasanay, mabilis niyang binababa ang lahat ng mga target. Nakakuha siya ng oras na 2 minuto at 15 segundo, at may lakas sa labanan na 20%. Natutuwa si Iharo na marinig iyon at masiglang sinabi kay Ichi na nanalo siyang muli. Gayunpaman, sa oras na nakikipagtalo siya kay Ichi, na-clear na ni Kika ang rehimeng pagsasanay na may 55% combat power rating. Tinutokso niya ang mga lalaki, na sinasabi na ang kanilang pinagsamang mga marka ay mas mababa kaysa sa kanya. Sa kabilang banda, sina Horoichi at Kaguragi ay nakikipagkumpetensya sa isa't isa dahil sila ay napakalapit sa mga tuntunin ng kanilang pisikal at pangkalahatang mga kakayahan. Habang ang lahat ng mga bigating mga karakter ay nagbabadya sa diwa ng kompetisyon, natapos na rin ni Kapka ang kanyang pagsasanay. Siya ay tumagal ng higit sa 6 na minuto at 40 segundo para doon, at pinakawalan lamang ang 1% ng kanyang lakas sa pakikipaglaban. Sa kabila ng kakapusan ng hininga, ipinagdiwang niya na nagtagumpay siya sa pagkumpleto ng pagsasanay at iniistorbo pa niya si Kika, na nagtatanong kung nakita niya kung gaano siya kabilis umuunlad. Sinabihan siya ni Sashiro na ihinto ang pagdiriwang dahil sa ganitong bilis, siya ay tatanggalin sa trabaho sa loob ng 3 buwan, at si Kapka ay nataranta. Pagkatapos ay inutusan ni Sashiro ang lahat na tumakbo ng 10 laps sa paligid ng lugar ng pagsasanay at tinawag ito na isang araw. Sa pamamagitan nito, ang lahat ay tumungo sa shower. Pagkatapos nito, nahimatay sa pagod si Kapka dahil sa sobrang lap. Sina Ichi at Iharo ay nakikipagkumpetensya tungkol sa kanilang pangangatawan, at nagpasya si Kapka na ipakita sa kanila kung ano ang hitsura ng katawan ng isang tunay na lalaki. Humahanga si Iharo sa kanyang malalaking muscles, ngunit sa sandaling bumitaw si Kapka sa kanyang hininga, ang kanyang maayos na abs ay naging a big stomach. Si Iharo ay nagsimulang tumawa sa kanya dahil sa pagkakaroon ng baby bump kahit na siya ay isang lalaki, at sinabi sa kanya ni Kapka na ang kanyang komento ay nakakasakit sa lahat ng mga tito. Patuloy silang nag-aaway hanggang sa dumating si Kaguragi sa eksena, at inilagay silang lahat sa kahihiyan sa kanyang mga muscles.
Ang bawat tao ay tumalon sa pool upang itago ang kanilang mga hindi maskulado na katawan, at iniisip ni Kapka na ang pamumuhay tulad nito ay medyo masaya. Sa kabilang banda, si Kika at iba pang mga babae ay bumalik din mula sa shower, at nakita nila si Mena na umiinom ng gatas sa laundry zone. Sinabi niya sa kanila na hindi kailangang maging formal, kaya nagiging abala ang mga babae sa kanilang mga gawain. Inilalagay ni Kika ang kanyang mga damit sa mga washing machine, ngunit hindi niya mapigilan ang pagtitig sa maayos na mga pangangatawan ni Mena. Napansin siya ni Mena, at tinanong siya ng naguguluhan na si Kika kung anong klaseng pagsasanay ang ginawa niya. Bumangon siya at nagpa siya na ipakita kay Kika ang mga pangunahing kaalaman sa kanyang gawain sa pagsasanay. Bumalik sa paligan ng mga lalaki, ipinahayag ni Iharo na gusto niyang sumali sa Defense Force mula pa noong araw na iniligtas siya ni Mena mula sa isang kaiju, noong panahon ng kanyang middle school. Sinasabi niyang idol na niya ito noon pa man, at gusto niyang maging katulad niya. Ganon din ang sinasabi ng iba, at nang sabihin sa kanila ni Kapka na siya ang kaibigan ni Mena noong bata pa at nangako silang sasama sa Defense Force, nabigla ang mga lalaki. Si Kapka ay kinakabahan at gustong bumalik sa kanyang silid, ngunit ang mga lalaki ay kumapit sa kanya at nananakot na hiniling sa kanya na ibahagi ang mga detalye. Nagpapatuloy ang kanilang pagsasanay pagkatapos noon, na binubuo ng parehong pisikal na pagsasanay at pagsasanay sa diskarte tungkol sa kung paano labanan ang kaiju. Nagtatalo sila sa isa't isa at nakikipagkompetensya upang maging mas mahusay. Inilalagay ni Kapka ang lahat sa pagiging mas malakas, ngunit sa kabila nito, siya pa rin ang pinakamahina sa grupo. Gayunpaman, sinusuportahan siya ng lahat na gawin ang kanyang makakaya. Isang gabi, habang natutulog ang lahat, lumabas si Kapka sa kanyang silid upang mag-aral dahil alam niyang kailangan niyang magtrabaho ng mas mahusay kaysa sa iba. Nakita siya ni Sashiro doon, at kahit na sa una ay nabigla si Kapka, sinabi niya sa kanya na hindi niya kayang matanggal sa trabaho. Alam ni Sashiro na si Mena ang dahilan sa likod ng pagganyak ni Kapka, at hindi siya nag-atubiling sang-ayunan ito. Sinabi niya na nangako siya na lalaban siya sa tabi ni Mena, at tinanong ni Sashiro kung gusto niyang kunin ang kanyang posisyon bilang kanyang vice captain. Sinabi ni Kapka na susubukan niyang gawin iyon, at kahit na naasar si Sashiro, binigay niya sa kanya ang susi ng silid-aralan upang subukan niya ang kanyang makakaya. Nagpasalamat si Kapka sa kanya, ngunit bigla siyang pinayuhan ni Sashiro na itigil ang pagiging malapit sa kanyang mga kapwa-opisyal dahil anumang bagay ay maaaring mangyari sa sino man dito. Biglang tumunog ang emergency alarm, at nagising ang lahat, na pagtatanto na hindi ito isang drill. Sinabi ni Sashiro kay Kapka na ito ang kanyang pinag-uusapan, at pagkatapos ay hiniling sa kanya na maghanda dahil oras na para sa kanyang unang misyon. 3:00 na ng umaga, at nagpatawag si Mena ng emergency meeting para talakayin ang banta ngayon. Sinabi sa kanya ng babaeng nakasalamin na nagsimula ang paglikas ng mga mamamayan 15 minuto na ang nakakaraan. Ang epoch-enter ng pag-atake ng kaiju ay nasa lugar ng Sagamihara, at tinutulungan ng Defense Force at militar ang mga nagpapanik na mamamayan na lumikas. Nag-set up din ang militar ng isang pansamantalang base sa isang lokal na supermarket, at patuloy nilang binabantayan ang mga bagay-bagay. Sinabi ng babaeng nakasalamin kay Mena na malamang na pumasok na ang kaiju sa yugto ng pag-aanak nito, na dapat ang dahilan kung bakit ito biglang lumabas sa lupa. Hindi lamang iyon, maraming mas maliliit na kaiju ang nagpakita sa paligid nito. Bumuo si Mena ng isang diskarte upang talunin ang malaking kaiju sa kanyang sarili, habang iniiwan ang mas maliit sa kanyang koponan. Nag-set up din siya ng sniper post kung saan madali nilang masusubaybayan ang mga paggalaw ng kaiju, at man-neutralize ang mga ito mula sa malayo. Binabati ni Mena ang lahat ng pinakamahusay sa kanyang mga kasamahan sa koponan at sumaludo sa kanila, at nagsaludo sila sa kanya bilang kapalit. Sa lalong madaling panahon, nakadeploy ang mga armored trucks na personal na pinamunuan ni Sashiro ang mga bagong recruits sa labanan. Habang ang lahat ay medyo kinakabahan, si Kapka ay mas masahol pa kaysa sa lahat, at siya ay nagsimulang magsuka dahil sa kanyang pagkabalisa, na nagpapahirap sa lahat. Samantala, ang Anti-Kaiju Artillery Battalion ay pumwesto at nagpuntirya ng mga missile sa higanteng kaiju. Ang koponan ni Sashiro ay nasa Point E, na siyang itinalagang sniper post. Maayos na ang pakiramdam ni Kapka, ngunit ang makita ang dambuhalang, naglalakad na parang kabute na kaiju ay lubos na nag-aalala sa kanya. Ang higanteng kaiju ay naglalabas ng mga spore nito, at pagkatapos ay bumubuo ng tonelada ng mas maliliit na kabute na kaiju.
Sinabi ni Sashiro sa kanyang koponan na ang kanilang tungkulin ay harapin ang maliliit na halimaw, at siguraduhing hindi sila lalabas sa neutralization zone at pumasok sa mahahalagang pasilidad. Dahil ang kanyang koponan ay ganap na binubuo ng mga bagong recruit, sila ang pinakahuli sa posisyon, at sa gayon, sila rin ang huling linya ng depensa. Sinabi niya sa lahat na ang kanilang mga marka sa praktikal na pagsasanay ay hindi mahalaga dito, at hinihiling sa kanila na ipakita kung ano ang mga kakayahan nila. Malakas na sumigaw si Iharo upang ilabas ang kanyang pananabik, at iyon ay lumilikha ng isang alon ng lahat ng mga lalaki na sumisigaw ng sabay-sabay. Tinawag ni Ichi si Capcom na nagsasabi na ito na ang sandali ng katotohanan, at sumang-ayon siya dahil ito na ang kanyang pagkakataon upang patunayan ang kanyang mga kakayahan sa larangan ng digmaan at maiwasang matanggal sa trabaho. Si Capcom ay kinakabahan ngunit pareho ring nasa sabik, at sinabi sa kanya ni Ichi na titiyakin nila na ang kanilang unang misyon ay isang malaking tagumpay. Sa lalong madaling panahon, ang mas maliliit na kaiju ay pumasok sa Zone E, at lahat ng mga recruit ay tumalon mula sa gusali upang harapin sila. Bueno, lahat maliban kay Capcom na maingat na bumababa upang maiwasang mabali ang kanyang mga buto bago pa man magsimula ang misyon. Sa kabilang banda, naabot na rin ni Mena ang sniper point, at ang babaeng nakasalamin ay nagtuturo sa lahat ng mga koponan na akitin ang higanteng kaiju sa kanyang line of fire. Ang unit ng artilleria ay nagpaputok muna ng mga rocket nito sa higanteng kaiju, at pagkatapos ay nagpaputok din ang mga puwersa ng himpapawid, na nagiging sanhi ng kaiju na baguhin ang direksyon nito palayo sa mga rocket. Samantala, hinihintay ni Capcom at ng iba pa ang mas maliliit na kaiju na magpakita. Nakaramdam ng tiwala si Capcom at naisip na kaya niyang ilabas ang makabuluhang kapangyarihang panlaban mula sa kanyang suit, ngunit habang ginagawa niya iyon, isang kaiju ang dumating doon at pinalipad siya sa isang basurahan. Sinisigawan siya ni Kika na manatili sa likuran dahil 1% lang ng kapangyarihan ng suit ang kaya niyang ilabas. Biglang isinumpan ng kanilang mga seniors ang kanilang kapalaran dahil sila ay natigil sa pag-aalaga sa mga baguhan. Iniinis nito si Kika, at agad niyang inalis ang ulo ng isang kaiju sa isang putok. Sinimulan niya ang kanyang mabangis na pagsalakay, ganap na winasak ang mga kaiju, na ikinagulat ng mayabang na senior. Nag-thumbs up din si Capcom sa kanya, at habang sinusubukang kumilos ni Kika na parang hindi mahalaga sa kanya, malinaw na nakita ng kanyang suit ang abnormal na pagtaas ng tibok ng kanyang puso. Sa ibang lokasyon, nagawang ibagsak ng Team F ang isang kaiju, at tinapos ito ni Iharo. Sinubukan niyang ipakita ito kay Ichi, ngunit nang lumingon siya, laking gulat niya nang makitang natalo ni Ichi ang isang kaiju ng mag-isa. Ibinunyag ni Ichi na binago niya ang mga blast round para sa mga nagyayelong round sa kanyang baril, na nakatulong sa kanya na pigilan ang paggalaw ng kaiju, at naniniwala siya na ito ang natatanging estilo ng pangangaso na dapat niyang sanayin. Sa Zone J, si Kaguragi ay nakaharap sa isang kaiju mag-isa. Iniiwasan niya ang pag-atake nito at pagkatapos ay sinimulan niya itong atakihin ng mabilis na sinisira ang buong katawan nito. Sinusubukan din ni Haruochi na atakihin ang ilang mas maliit na kaiju, ngunit masyadong mabilis ang mga ito, or natutunan niya ang pagbaril mula sa stormtroopers. Nagpasya siyang mag-improvise at umatake ng poste ng kuryente, dahilan para mahulog ito at humarang sa daanan ng kaiju. Sa pamamagitan nito, madali niyang pinasabog ang lahat ng kaiju. Nabigla ang mga seniors sa ipinakitang performance ng mga baguhan, at maging ang pinuno ng pleton ay nagsabing nalampasan nila maging ang kanyang mga inaasahan. Gayunpaman, sina Haruochi at Kaguragi ay nakikipagkompetensya lamang sa isa't isa upang makita kung sino ang maaaring manghuli ng higit pang mga halimaw. Mahusay din ang performance ng ibang mga recruit, at sa lalong madaling panahon ang Zone J ay naalis ang lahat ng maliliit na kaiju. Namamangha si Capcom habang naririnig niya ang ulat na ito, at pagkatapos ay narinig niya na kahit ang Zone F ay na-clear na, salamat kina Ichi at Iharo. Pakiramdam ni Capcom ay naiiwan siya at iniisip kung may magagawa pa ba siya. Bigla siyang nakakuha ng ideya nang maalala niya ang pinag-uusapan ng senior kung paanong hindi pa nila alam ang mahinang punto ng kaiju. Napansin ni Capcom ang bangkay ng isang nasawi na kaiju sa likod niya, at nagpa siya na mag-ambag sa laban sa paraang siya lang ang makakakaya. Sinimulan niyang buksan ang katawan ng kaiju ng madali, salamat sa 1% na kapangyarihan ng suit na nagawa niyang ilabas. Siya ay namangha sa pagganap ng suit at nais na ibigay nila ang ilan sa mga ito sa mga taong naglilinis.
Hiniwa niya ang loob ng kaiju at nalaman na ito ay isang medyo karaniwang fungal type na monster, ngunit ang core ay hindi kung saan ito karaniwan. Tumingin siya sa paligid para sa core at agad na nakipag-ugnayan kay Sashiro tungkol sa kanyang natuklasan. Sinabi ni Kapka kay Sashiro na ang kaiju core ay matatagpuan sa base ng leeg nito, ngunit ito ay protektado ng matitigas na kalamnan, kaya ang paghampas nito mula sa mga gilid ay magiging pinaka-epektibo. Si Sashiro ay humanga, ngunit pagkatapos ay inihayag ni Kapka ang isang nakakagulat na katotohanan sa kanya. Sinabi niya na kahit na ang mas maliliit na kaiju ay may mga reproductive organ, at kung hindi nila sisirain ang mga ito, maaari silang magpatuloy sa mag-respawn. Sinabi ni Sashiro kay Kapka na gumawa siya ng isang napakahusay na trabaho, at pagkatapos ay hiniling sa babaeng nakasalamin na ibigay ang impormasyon sa lahat. Ipinagmamalaki ni Kapka na talagang tinulungan niya ang Defense Force, at pagkatapos ay agad siyang tumungo upang i-neutralize ang mga reproductive na bahagi ng Not-Along Kaiju, determinadong gawin kung ano ang kinakailangan hanggang sa makalaban siya sa tabi ni Mena. Biglang, nakarinig siya ng isang malaking pagsabog sa kanyang likuran at lumingon siya, upang makita na ang artillery at mga helicopter ay humantong sa higanteng kaiju sa itinalagang combat zone. Ang mga helicopter ay umatras, at pagkatapos ay ang lahat ng mga koponan sa combat zone ay umatake sa mga binti ng kaiju upang i-immobilize ito. Ito ay pagkakataon ni Mena na sumikat, at itinutok niya ang isang higanteng sniper na kanyon sa kaiju. Inilak niya ang target at ini-calibrate ang kanyang baril para sa lahat ng mga variable, at pagkatapos ay handang magpaputok. Habang iniisip ang tungkol kay Kapka, sinimulan niyang i-load ang armas, at ang kanyang pinakawalan na lakas sa pakikipaglaban ay umabot sa napakalaking 96% bago niya pinindot ang trigger. Ang energy shot ay lumilipad patungo sa kaiju at bumubuga ng napakalaking butas sa katawan nito, malinaw na inilantad ang core nito. Lahat ng mga recruit ay nabigla sa pagpapakita ng kapangyarihang ito, ngunit wala nang ibang mas nagulat bukod kay Kapka. Niload ni Mena ang ikalawang round at pinaputok ito sa ulo ng kaiju, na tuluyang winasak. Ang kaiju ay bumagsak, dumadagandong sa lupa ng ilang segundo, ngunit si Mena ay hindi pa tapos dito. Nagload siya ng ikatlong round at pinaputukan ang bangkay ng kaiju. Sinabi ng babaeng nakasalamin na ang kaiju ay ganap na tumigil sa paggalaw, ngunit si Mena ay nagload pa din ng ikalimang round. Nagulat ang lahat, at sinabi sa kanya ng babaeng nakasalamin na hindi na kailangan iyon, ngunit hiniling lamang sa kanya ni Mena na bigyan siya ng berdeng senyales. Kapag natanggap niya ito, nagpaputok siya, at pagkatapos ay pumunta si Sashiro doon, nagtatanong kung plano niyang sumuko sa pagtayo sa tabi ni Mena ngayon. Tinanong siya ni Kapka kung siya mismo ay maaaring tumugma sa kapangyarihan ni Mena, at malinaw na itinatanggi ito ni Sashiro, na nagsasabi na hindi siya mahusay sa pakikipaglaban sa mga malalaki. Nang malapit na siyang magsalita tungkol sa mas maliliit na halimaw, tumalon ang kaiju sa likuran niya. Itinutok ni Kapka ang kanyang baril dito, ngunit inilabas lamang ni Sashiro ang kanyang talem at hinugot ito, at sa susunod na sandali, ang kaiju ay nahati ng maayos sa 20 piraso. Nagulat si Kapka, at pagkatapos ay ipinakita ni Sashiro ang kanyang talem sa kanya, na sinasabi na nagmula siya sa isang mahabang linya ng mga kaiju hunters, kaya malamang na siya ang pinakamahusay sa pakikipaglaban sa katamtamang laki at maliliit na kaiju. Biglang lumipad ang isa pang energy shot patungo sa higanteng kaiju, at pagkatapos ay sinabi ni Mena kay Sashiro na tapos na siya ngayon. Gayunpaman, para kay Sashiro at sa iba pa, ang palabas ay nagsisimula pa lamang dahil ang libu-libong maliliit na kaiju sa loob ng katawan ng pangunahing isa ay nagsimulang magising. Ngayon ang kanilang napakalaking hukbo ay tumungo sa mga lansangan, at sinabi ni Sashiro sa kanyang mga kampan na dapat nilang mabilis na tapusin ang maliliit na kaiju at bumalik sa base sa oras para sa almusal. Sa tingin ni Horoichi at Kaguragi ay madali para sa kanya na sabihin, at ito ang pagkakataon para sa kanilang mga seniors na ipakita sa kanila na ang tibay ay kasing halaga ng firepower sa linyang ito ng trabaho. Habang nagmamadaling kumilos ang mga seniors, lumapit ang commander ng Platen sa likod ng dalawang lalaki, na sinasabi sa kanila na malaya silang magretiro ngayon. Hindi sila susuko, ngunit lahat ng mga bagong recruit ay pagod, at nakikita iyon ng babaeng nakasalamin sa kanyang screen. Gayunpaman, naniniwala si Sashiro na ang mga makakatiis lamang sa sitwasyong ito at susulong ang makakarating sa susunod na antas.
Karamihan sa mga taong sumasali sa Defense Force ay nagre-retiro dahil ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay umaabot sa 20 hanggang 30%, ngunit ang mga makakalampas sa hadlang na iyon ay umaabot sa ranggo ng kapitan. Alam ni Sashiro na nalampasan na ni Kika ang hadlang na iyon, at ayon sa kanya, ang susunod na makakagawa ay si Ichi, na na-neutralize ang Kaijo nang walang tulong ng sinuman. Gayunpaman, si Ichi ay talagang pagod na ngayon, ngunit sa kabila nito, siya ay nagmamadali sa pangunahing lugar ng labanan kasama si Iharo, na naninibugho sa kanyang pag-unlad. Sa daan, napansin nila ang isang lalaki na nakasuot ng coat ng clan ng company, nakatingin sa mga bangkay ng kaiju. Sinabihan siya ni Iharo na umalis sa lugar dahil ito ay mapanganib, ngunit ang lalaki ay patuloy na nagsasabi tungkol sa kung paano nawasak ang mga reproductive organ na inilagay niya sa mga kaiju. Sinabi niya na baka may isang tao sa Defense Force na nakakaalam ng lahat tungkol sa kaiju, at pagkatapos ay tumalikod upang tanungin ang dalawang lalaki kung may alam sila habang ang kanyang mukha ay nagsimulang magbago ng kusa. Hindi makita iyon ng malinaw, sinabi sa kanya ni Iharo na agad na lumabas sa danger zone dahil kailangan ang cleanup crew sa ibang pagkakataon. Bumangon lang ang lalaki at tinitigan siya gamit ang mga mata niyang parang isda bago tinuro siya. Napansin ni Ichi na may paparating, kaya binalaan niya si Iharo sa oras na umatake sa kanya ang lalaking kaiju mula sa kanyang puso. Ngunit siya ay sobrang nasaktan at mabilis na nawawalan ng dugo mula sa sugat. Pinuntahan siya ni Ichi upang pakalmayin siya, at hiniling sa kanya na gamitin ang kanyang suit upang ihinto ang pagdurugo. Napatingin sila sa misteryosong lalaki sa harapan nila, na Bumubula at naging mushroom kaiju. Nagulat si Ichi at sinabing siya rin ang mula sa pagsusulit na tumalo kay Kika. Sinabi ng mushroom kaiju na dadalhin niya sila bilang mga live na sample sa pagsasaliksik, at sinubukan ni Ichi na makipag-ugnayan sa kanyang pinuno ng platon para sa backup. Gayunpaman, ang kanyang aparato sa komunikasyon ay tumigil sa paggana dahil sa isang hadlang na itinayo ng kaiju. Ipinaliwanag niya na nalaman niya kung paano nakikipag-usap ang mga tao, at naisip niya ang pamamaraang ito upang itago ang kanyang presensya mula sa kanila. Inatake niya si Ichi, na sinubukang umiwas sa kanyang pag-atake, ngunit napakabilis ng mga bala, at nataman siya sa kanyang tiyan at hita. Gayunpaman, ang mushroom kaiju ay nabigo na ang kanyang mga shot ay hindi tumatama. Kanina, noong kausap ni Ichi at Kapke si Kika sa cafe, binalaan niya sila tungkol sa mushroom kaiju. Sinabi ni Kika sa kanila na maaaring mukhang umaatake siya nang wala saan, ngunit pinapump niya ang kanyang masa sa katawan sa pamamagitan ng kanyang daliri, at kung magmamasid silang mabuti, maiiwasan nila ang kanyang pag-atake. Iyon mismo ang ginagawa ni Ichi, at umiwas siya ng bala mula sa kaiju bago magpaputok pabalik. Hinaro ang ganito ng kaiju gamit ang kanyang braso, at nagsimulang magyelo ang bala sa paligid nito. Sinabi ni Ichi kay Iharo na tumakbo sa iba at tumawag para sa backup, at tinanong niya kung bakit siya ang dapat tumakas. Sa susunod na sandali, tinulak siya ni Ichi at iniligtas siya mula sa isang bala na nakatutok sa kanyang katawan, na tumatama lamang sa kanyang braso. Si Iharo ay sumisigaw sa sakit, at pagkatapos ay sinabihan siya ni Ichi na umalis. Wala siyang dahilan para hindi sundin ang kanyang utos ngayon at tumakbo palayo, iniwan si Ichi na mag-isa upang harapin ang kaiju. Takot na takot si Ichi dahil kahit si Kika ay hindi nakayanan ang mushroom kaiju. Alam niya na wala siyang pagkakataon kapag umabot sila sa 20 hanggang 30% na potensyal, at ilang tao lang ang makakaakyat sa pader na iyon. Si Iharo ay natigil sa 20% sa loob ng ilang linggo na ngayon, ngunit nalampasan siya ni Ichi na parang wala lang, at iyon ay nagpapainis sa kanya ng walang katapusan. Samantala, ang kaiju ay umiiwas sa lahat ng bala ni Ichi at nagpapakita sa harap niya. Sinabi niya na may alam si Ichi tungkol sa kanya, kaya nagpa siya siyang magpakita sa kanya ng bago. Siya ay umusbong ng mga braso mula sa kanyang likuran, at pagkatapos ay inihanda ang lahat ng kanyang mga daliri upang atakihin siya. Sa mismong sandaling iyon, lumabas si Iharo sa kawalan at dinala si Ichi sa ligtas na lugar. Tinanong siya ni Ichi kung bakit siya naririto, at habang dumudugo si Iharo, naalala niya ang araw na iniligtas siya ni Mena. Iniisip niya na walang nagbago mula noon, at isa pa rin siyang mahina na kailangang iligtas ng iba. Sinabi ni Iharo na hindi na siya ang kailangang iligtas, at sa wakas ay naunawaan ng kaiju ang kanilang plano. Sinabi niya sa mga lalaki na ang kanilang plano na tumakas at humingi ng tulong ay mabibigo, dahil walang makakaalis sa kanyang nasasakupan ng walang pahintulot niya.
Nakita ni Iharo ang isang silver lining sa pahayag na iyon, at sinabi niya kay Ichi na wala silang pagpipilian kundi ang lumaban ngayon. Siya ay bumangon at sinabihan si Ichi na dapat nilang ibagsak ang Mushroom Kaiju ang magkasama. Gayunpaman, alam ni Iharo na hindi siya nasa mabuting kalagayan, kaya nagboluntaryo siyang i-back up si Ichi at lumikha ng pagbubukas para sa kanya upang kumuha ng epektibong pag-atake. Sumang-ayon si Ichi at nagsimulang tumakbo patungo sa kaiju, habang pinaputukan ito ni Iharo upang makaabala sa kanya. Ang kaiju ay umiwas sa bala, ngunit ito ay lumabas na isang espesyal na electric round na nakakuryente sa braso ng kaiju kahit na mula sa malayo at pinapurol ang kanyang paggalaw. Nagpa siya ang Mushroom Kaiju na harapin muna siya, ngunit sa pagkakataong ito ay alam na rin ni Iharo ang pattern ng kanyang pag-atake at naiwasan niya ang kanyang bala. Ang kaiju ay nalilito ngayon, ngunit pagkatapos ay tinamaan ni Iharo ang kanyang binti gamit ang electric round, na lumilikha ng pagkakataon para kay Ichi, na pinakawalan ang kanyang pinakamataas na potensyal na labanan. Inatake niya ang Mushroom Kaiju hanggang sa maubos ang bala ng kanyang baril, at ang mga fragment ng kaiju ay tumalsik sa lahat ng dako. Gayunpaman, nang maalis ang alikabok, laking gulat niya nang makitang hindi man lang niya nataman ang Mushroom Kaiju, na ginamit ang nasawi na kaiju sa likod niya bilang isang panangga. Nagpapakita siya mula sa loob ng kaiju na nakaload ang lahat ng kanyang mga daliri upang tapusin si Ichi sa susunod na pag-atake. Ang mga bala ng kaiju ay tumama kay Ichi, at nagsimula siyang mawalan ng malay. Samantala, pinangangasiwaan ni Sashiro ang iba pang mga kadit ng iangat ng kaiju ang kanyang ulo at tinanong kung siya ba ang kaiju number 8 na pinag-uusapan ng lahat. Inilagay ni Kapke si Ichi sa isang ligtas na sulok, at sinabi sa kanya na medyo magtatagal bago makalayo rito. Hiniling niya kay Ichi na huminahon at isa-isang isara ang kanyang mga sugat gamit ang suit, at pagkatapos ay tumawa, na sinasabi na hindi siya karapat-dapat na turuan siya kapag hindi niya magawa iyon. Dahil doon, naglakad si Kapka patungo sa Mushroom Bastard na nagtanong sa kanya kung bakit niya hinahadlangan ang kanyang misyon gayong siya ay isang kaiju din. Sinabi niya na si Kapka ay mas malakas kaysa sa inaasahan, kaya kailangan niyang makuha ang kanyang bangkay upang masaliksik ito. Inatake niya si Kapka at nagawa niyang tumagos ang kanyang pag-atake sa matigas na balat ni Kapka gamit ang isang bala. Gayunpaman, napagtanto ng Mushroom Kaiju na hindi ganoon kadali ang pagpaslang sa kanya, kaya't umusbong siya ng daan-daang armas mula sa kanyang likod na handang umatake sa kanya. Bueno, ngayon ay galit si Kapke nang malaman na ang Mushroom Kaiju ay sumasalakay sa kanyang mga kaibigan sa pag-atake na ito sa lahat ng oras. Kapag inatake siya ng Mushroom Kaiju, inilabas lamang ni Kapka ang kanyang lakas at umuungal ng malakas na pinigilan ang lahat ng kanyang mga bala sa hangin. Nagulat ang lahat nang makita ito, at pagkatapos ay mabilis na nilapitan ni Kapka ang Mushroom Kaiju at sinaktan siya ng nakakatakot na suntok. Ang Mushroom Kaiju ay nakakuha ng kaunting pinsala, kaya ginamit niya ang pader ng mga bangkay upang bumili ng oras at pagalingin ang kanyang sarili. Madaling sinira ni Kapka ang pader na iyon, at ginagamit ng Mushroom Kaiju ang lahat ng paraan upang maiwasan ang direktang pagtama mula sa kanya, dahil alam niya na maaaring pumaslang ito sa kanya. Patuloy siyang tinutulak ni Kapka pabalik at sinisira ang kanyang mga brasong nagtatanggol sa kanyang mga suntok. Napagtanto ng Mushroom Kaiju na ito ay isang bagay na hindi niya kayang hawakan at planong umatras, ngunit hindi siya binigyan ni Kapka ng pagkakataon at tinamaan siya ng isang malakas na suntok. Natuklasan din ni Kapka ang kanyang core at binago niya ang kanyang katawan upang magamit ang kanyang pinakamapangwasak na pag-atake. Sa kanyang sukdulang suntok, ipinadala ni Kapka ang Mushroom Kaiju na bumagsak sa kalahati ng lungsod at sinira ang kanyang katawan ng sapat upang ilantad ang kanyang core. Ang Mushroom Kaiju ay nakahiga na walang magawa sa sahig, at si Kapka ay dumating doon upang tapusin siya. Pagkatapos, pinalibutan siya ng mga tropa ng Defense Force at iniulat ang kanyang presensya sa lahat, at ngayon siya ay kinakabahan. Sa kabilang banda, si Kika ay nagpupumilit na paputukan ang isang kaiju, ngunit ang kanyang baril ay hindi nagbibigay sa kanya ng sapat na lakas, kaya kinuha niya ang isang signpost mula sa kalsada at hinati ang kaiju sa dalawa sa isang hampas mula rito. Dahil doon, iniisip niya kung hanggang saan na ang narating ni Kapka. Kanina, nang malaman nila na may problema sina Ichi at Iharo, nagpa siya si Kapka na iligtas sila. Sinabi niya kay Kika na kung may kasama silang ibang kaiju, madarama niya ito, at pagkatapos ay biglang nagbago. Sinabihan niya si Kika na asikasuhin ang mga bagay-bagay habang wala siya.
Si Sashiro ay naudyukan sa pagkilos na iyon, at nagpasya siyang magpadala ng isang koponan upang harapin siya kaagad. Bumalik sa lokasyon ni Capcom, siya ay kinakabahan kapag napapalibutan siya ng mga kapwa-miyembro ng Defense Force, ngunit dahil sa kanyang kakulangan sa konsentrasyon, ang Mushroom Kaiju ay nakakuha ng sapat na oras upang makarecover. Tumalon siya palayo kay Capcom, na nagsasabi na naiintindihan niya kung paano gumagana ang kanyang kapangyarihan ngayon, at nangangako na tatapusin siya sa susunod na pagkakataon. Gusto siyang atakehin ni Capcom, ngunit inaatake ng Mushroom Kaiju ang dalawang miyembro ng Defense Force para gamitin sila bilang mga decoy. Nagmadali si Capcom na tumungo sa kanila upang iligtas sila, at kinuha ang mga hit sa kanyang sarili. Ang Mushroom Kaiju ay nagulat na siya ay kumikilos tulad ng isang tao sa kabila ng pagiging isang kaiju, at pagkatapos ay naghiwa-hiwalay, na nagsasabi kay Capcom na sila ay magkikitang muli. Napagtanto din ni Capcom na dapat siyang tumakas ngayon, kaya tinamaan niya ang lupa upang lumikha ng alikabok at tumalon ng mataas sa kalangitan gamit ang pagkakataong iyon. Nagsisisi siyang pinaalis ang Mushroom Kaiju, ngunit kahit papaano ay ginagamot na ngayon sina Ichi at Iharo. Narating niya ang isang madilim na kalye upang makarecover, ngunit nahanap siya ni Sashiro doon. Habang lumilingon si Capcom upang makita ang Vice Captain, napagtanto niyang balisa na siya ngayon. Inaalerto ni Sashiro ang lahat tungkol sa lokasyon ng Kaiju number 8, at pagkatapos ay sinabi niya na magbabayad siya para sa panggugulo sa kanyang mga tauhan. Narinig din ito ni Nakika at Ichi, at sinubukan ni Ichi na sabihin kay Sashiro na nagkakamali siya, ngunit hindi siya makapagsalita. Hinampons ni Sashiro si Capcom gamit ang kanyang espesyal na espada, at halos hindi niya naiwasan ang kanyang pag-atake. Patuloy na tumatakas si Capcom mula sa pagsalakay ng Vice Captain, na inaalala kung paano niya inangkin na siya ang pinakamagaling sa hunter ng mas maliliit na kaiju. Habang nilapitan siya ni Sashiro na may pagnanais na lipulin siya, napagtanto ni Capcom na hindi magiging madali ang pag-survive sa kanya. Sinimula ni Sashiro na ilabas ang kapangyarihan ng kanyang suit, at humingi ng pag-aproba mula sa support staff upang alisin ang mga limiter sa kanyang lakas. Sa pag-aproba na ipinagkaloob, inilabas niya ang 92% ng kanyang potensyal na labanan at naninindigan, nagdedeklara ng digmaan habang pinagpapawisan si Capcom dahil ayaw niyang gamitin ang kanyang mga kamao laban kay Sashiro kung hindi ay madudurog siya. Gayunpaman, wala siyang oras na mag-alala tungkol sa iba dahil bago pa niya ito mapansin, si Sashiro ay naghatid ng malalim na hiwa sa kanyang katawan at pagkatapos ay tumalon sa itaas. Sa wakas ay napagtanto ni Capcom na kung magpipigil siya rito, hindi siya makakaligtas sa laban. Muli siyang inatake ni Sashiro, at sa pagkakataong ito ay madaling iniiwasan siya ni Capcom. Mabilis na sumugod si Sashiro patungo sa kanya at patuloy na humahampas kay Capcom, na halos hindi makaiwas at maharangan ang kanyang mga pag-atake. Masyadong mabilis ang mga pag-atake ni Sashiro para sa kanya, at nakakakuha si Capcom ng kaunting pinsala dahil napagtanto niyang hindi niya mapapantayan ang Vice Captain sa mga tuntunin ng dalisay na bilis. Patuloy siyang tinutulak pabalik ni Sashiro sa kanyang walang humpay na pag-atake. Sinubukan ni Capcom na tumakas sa pamamagitan ng pagtakbo sa mga pader, ngunit sinundan siya ni Sashiro ng walang anumang problema at pagkatapos ay gumawa ng napakalakas na slash. Ang pag-ataking iyon ay humiwas sa kanyang braso at isang malaking tipak ng kanyang katawan, na inilantad ang kanyang core. Mabilis na na-regenerate ni Capcom ang mga bahagi ng katawan na nawala sa kanya, ngunit napagtanto niya na ang pagre-regenerate ay kumonsumo ng maraming stamina. Nagsisimula siyang tumakbo palayo dahil kung gumawa pa siya ng ilang pag-atake tulad ng dati, mawawalan siya ng lakas. Hinabol siya ni Sashiro at patuloy na inihahampas ang kanyang talem sa kanya, at hiniranggan lang ito ni Capcom ng kanyang mga kamao. Nagulat si Sashiro dahil hindi niya pinipigilan ang kanyang lakas, ngunit ang Kaiju number 8 ay maaaring tumugma sa kanya ng husto. Naniniwala siya na ang kanyang fortitude level ay dapat na higit sa 8, na ginagawang isang natural disaster. Gayunpaman, sa kabila nito, si Sashiro ay nakakakuha ng kakaibang pakiramdam tungkol sa kanilang laban. Wala siyang pakialam sa bagay na iyon at naglalagay ng ilang distansya sa pagitan niya at ng target. Siya ay kumuha ng isang kakaibang posisyon, hawak ang kanyang mga blade sa kanyang mga tagiliran, at nag-vibrate ang mga ito ng napakabilis na ang mga ito ay nagiging orange habang tumataas ang kanilang temperatura. Pagkatapos ay bigla, nagpadala siya ng dalawang lumilipad na slash patungo kay Capcom, na halos hindi na nakaiwas at nawalan pa ng paa sa proseso.
Ang mga lumilipad na slash ay isang pangaakit lamang, at inabot siya ni Sashiro upang magbigay ng isang malakas na pag-atake. Buong lakas siyang umindayog sa core ni Capco, ngunit pinaghandaan iyon ni Capco. Nakabuo siya ng maliit na ngipin sa kanyang katawan na kumagat sa talim ni Sashiro at nagpapanatili sa kanya. Nagkaroon pa rin ng pinsala si Capco, ngunit sa kabutihang palad ay napigilan niya ang mga bagay na lumala. Nagpa siya siyang mag-counterattack ngayon at itinuon ang kanyang enerhiya sa kanyang kamao. Napagtanto ni Sashiro na siya ay nabalisa, ngunit nataman lamang ni Capco ang hawakan ng kanyang punyal, na pinipilit na alisin ito sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, habang nakatingin si Sashiro sa unahan, nalaman niyang wala na ang Kaiju number 8. Napa-facepalm siya, napagtanto na hinayaan niya itong makatakas pagkatapos kumilos ng cool at mayabang kanina. Iniuulat niya ang kanyang pagkabigo sa kapitan at sa iba pa, na natapos na sa pagtatapos ng mas maliliit na kaiju sa kanilang panig. Habang naririnig ni Kika ang balitang ito, naalala niya kung paano siya iniligtas ni Capco or ang Kaiju number 8 noong araw na iyon. Iniisip niya kung ayos lang bang maniwala siya sa kanya nang biglang sumulpat si Capco sa kanyang harapan. Nakalimutan niya ang kanyang mga pagdududa at pag-aalala na makita siya, at humingi ng paumanhin si Capco sa ginawa niyang pag-aalala tungkol sa kanya. Parang klasik na babae na kumilos si Kika at sinabing hindi siya nag-aalala. Si Capco ay nagsimulang maglakad sa unahan, na nagsasabi na sina Ichi at Iharu ay malubhang nasugatan, kaya kailangan niyang pumunta at suriin ang mga ito. Pinigilan siya ni Kika sa pamamagitan ng paghila sa kanyang strap ng maskara, at tinanong kung ano ang maaari niyang gawin sa pagpunta sa kanila, at tinitiyak sa kanya na magiging maayos sila dahil nagsimula ng gamitin ng Defense Force ang teknolohiya ng pag-regenerate ng kaiju para gamutin ang mga opisyal nito. Pagkatapos ay itinuro ni Kika sa kanya ang tungkol sa pagiging mas maingat dahil si Sashiro ay matalas, at maaaring makakita siya ng bakas na haantong sa kanya. Samantala, nagninili-nilay si Sashiro sa kanyang pagkatalo habang nililinis ng lahat ng tao sa kanyang paligid ang mga bangkay ng kaiju. Dumating roon si Mena at sinabing bihira lang siyang makitang ganito, at kumuha pa ng litrato para mapahiya siya mamaya. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung malakas ang Kaiju number 8, at sumagot si Sashiro na malamang na ito ay isang mahusay na kaiju na may fortitude level na higit sa 8. Nagulat si Mena sa narinig, ngunit sinabi ni Sashiro na sa kabutihang palad, walang nasawi dahil sa Kaiju number 8. Parang hindi ito yung tipong umaatake ng walang dahilan. Iyon ay nagpapaalala kay Sashiro tungkol sa kakaibang pakiramdam na mayroon siya, at kung paano inatake ng kaiju ang kanyang armas lamang at hindi siya. Iniisip din niya na ang lahat ng tungkol sa labanan ay parang nakikipaglaban sa isang tao at hindi isang kaiju. Sinabi sa kanya ni Mena na ang mga bagay na tulad nito ay hindi mahalaga, at haharapin niya ang anumang kaiju na darating sa kanya. Bigla, nakatanggap sila ng ulat mula sa isa sa kanilang mga kasamahan, na nagsasabi sa kanila na ang humanoid na kaiju na umatake kay Ichi at Iharu ay pareho mula sa site ng pagsusulit. Idinagdag niya na nang makita nila ang kaiju sa unang pagkakataon, ito ay nasa anyo ng isang tao. Ang balitang iyon ang pinakamalaking shock para sa kapitan at sa bise-kapitan. Sa ngayon, ang Mushroom Kaiju ay naglalakad sa isang highway sa kanyang anyo ng tao. Isang sasakyan ang nagmumula sa likuran, at kapag hindi siya tumabi pagkatapos ng walang tigil na pagbusina, lumalabas ang may-ari ng sasakyan upang harapin siya. Ang Mushroom Kaiju ay nag-iisip kung aatakihin niya ang kanyang utak gamit ang kanyang daliri, ngunit pagkatapos ay naglakad lang papunta sa kanya at nagsimulang mag-transform sa isang kaiju. Lumalaki ang kanyang ulo, at ibinuke niya ang kanyang pangak, kinakain ng lalaki at kumukuha ng kanyang anyo. Ninanakaw niya ang kotse at patuloy na nagmamaneho sa unahan, nagpupumilit pa ring panatilihin ang bagong anyo nito. Iniulat ng radyo ng kotse na ang Mushroom Kaiju ay itinuring na Kaiju number 9 at minarkahan bilang isang priority neutralization target. Gayunpaman, wala siyang pakialam doon, dahil ang tanging naiisip niya ay mga paraan para talunin si Kaiju number 8.